4 na araw na lang ang buhay ng anak ng milyonaryo, ngunit binago ng kanyang kasambahay ang lahat. Ang kaguluhan. Ang malakas na busina ng sasakyan ay bumali sa katahimikan ng umaga, kasunod agad ng marahang tunog ng makina na pinipilit sa pinakamataas na lakas. Sa bangketa, mabilis na lumayo ang mga tao, bumubulong ng insulto at umiiwas sa gulong ng mga sasakyan na dumadaan malapit sa kanilang bukong-bukong. Tigil! Tigil na ngayon din, kasambahay! Ang sigaw ay bumali sa hangin na puno ng takot. Marahas na minaneho ni Don Ricardo ang kanyang wheelchair, hindi pinapansin ang pulang ilaw ng trapiko para sa mga naglalakad. Bumaba ang pawis sa kanyang noo, humalo sa galit na namumula sa kanyang mukha. 30 metro mula sa kanya. Sa gitna ng maraming nakasuot ng kulay abong Amerikana at may dalang maleta, isang malinaw na asul at dilaw na batik ang namumukod tangi, na parang parola. Hindi huminto si Manang Nena. Ang kanyang murang sapatos ay humampas sa mainit na aspalto sa isang mabilis na ritmo. Magulo ang kanyang buhok, kumakawala mula sa kanyang perpektong bun, at ang dilaw na guwantes na goma, iyong ginagamit niya sa paglilinis ng mga banyo sa mansyon, ay nakasuot pa rin at tumutulo ang tubig na may sabon. Hindi niya nagawang tanggalin ang mga ito. Manang Nena, sigaw ni Don Ricardo habang pinapabilis ang wheelchair hanggang sa halos madulas ang mga gulong. Kung may mangyari sa kanya, isinusumpa ko na wawasakin kita. Pitawan mo siya. Huminto ang kasambahay. Hindi dahil sa utos niya, kundi dahil sa maliit na si Totoy na mahigpit niyang hawak sa baywang, ay humalakhak ng mas malakas pa kaysa sa ingay ng trapiko ng Maynila. Umikot si Manang Nena, humihingal. Ang dibdib ay mabilis na umaakyat baba sa ilalim ng kanyang puting apron. Naabot ni Don Ricardo ang kanyang posisyon, hinaharangan ang daan niya sa dingding ng isang opisina. Huminto ang mga tao sa paligid, bumubuo ng isang bilog ng nakakaawang pagkausyoso. Nakita nila ang isang mayaman na nakaupo sa wheelchair, na kinukulong ang isang kasambahay at isang malusog na sanggol na may pulang buhok. Ibigay mo siya sa akin, utos ni Don Ricardo habang iniabot ang nanginginig na kamay. Baliw ka ba? Kinuha mo siya sa kanyang kama. Sabi ng doktor na hindi siya maaaring gumalaw, na ang kanyang mga buto ay parang kristal, na ang kanyang puso ay hindi makakatagal sa pagod. Pinapatay mo siya. Si Manang Nena, na puno ng luha ang mga mata, ngunit nakakunot ang panga sa 1 kilos ng ganap na pagsuway, ay umiling. Napakuyom ang kanyang labi. Hindi binitawan ng bata. Nagsinungaling ang doktor. Don Ricardo, sabi niya, hindi nanginginig ang kanyang boses. Ito ay ang boses ng isang leona na kinukulong. At kayo, naniwala kayo sa kasinungalingan dahil mas madali siyang ilibing kaysa mahalin. Manahimik ka. Binagsak ni Don Ricardo ang braso ng kanyang upuan. Wala kang alam sa agham, isa kang kasambahay. Siya ay may kapansanan tulad ko. Ito ang aking genetic na sumpa. Ibigay mo siya sa akin bago mo pa siya bigyan ng atake sa puso. Sumugod si Don Ricardo pasulong, sinisikap sunggaban ang asul na pajama ng sanggol. Pigil hininga ang karamihan. May mga ehekutibo na bumulong na dapat tawagan ang pulisya. Akala nila ay dinukot ng babae ang bata. Ngunit mas mabilis si Manang Nena, umusog ng isang hakbang pabalik at sa isang maayos ngunit matibay na kilos, ginawa niya ang imposible. Binitawan niya ang baywang ni Totoy. Hindi! Ang sigaw ni Don Ricardo ay napakapanira ng puso na isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kalye. Napahawak siya sa kanyang ulo na nakabuka ang bibig sa isang galaw ng ganap na takot, naghihintay na makita ang katawan ng kanyang anak na bumagsak na parang basahan. Naghihintay na marinig ang pagputok ng mahihinang buto laban sa matigas na semento. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makita itong mamatay, ngunit walang pagbagsak. Idilat mo ang iyong mga mata, duwag. Bulong ni Manang Nena na may halong galit at walang katapusang lambing. Idinilat ni Don Ricardo ang isang mata, pagkatapos ay ang isa pa, nanginginig. Si Totoy ay nakatayo doon. Ang kanyang malulusog at walang sapin na mga paa ay mahigpit na nakakapit sa magaspang na lupa ng lungsod. Nanginginig ang kanyang maliliit na binti. Oo, ngunit hindi sa kahinaan, kundi sa pagpupunyagi, sa buhay. Tumingin ang sanggol sa kanyang ama, na may nagniningning na mga mata, at humalakhak habang itinaas ang kanyang mga braso upang mapanatili ang balanse. Imposible. Singhal ni Don Ricardo. Nawalan siya ng hangin sa baga. Nahilo siya. Ang tanawin sa harap niya ay sumasalungat sa bawat ulat, bawat pagsusuri, bawat gabi ng kapaitan na ginugol niya sa pagkamuhi sa tadhana. Dahan-dahang lumuhod si Manang Nena sa semento, naging kasing daas ng bata, patuloy na tinititigan ang ama ng may matinding seryosidad,
Inabot niya ang kanyang mga kamay na nababalutan ng dilaw na guwantes na goma patungo sa sanggol. Pinasasigla ito, ngunit hindi hinawakan. "Sige, Totoy," sabi niya. Hindi pinapansin ang sirang lalaki sa wheelchair. "Ipakita mo sa tatay mo kung sino talaga ang may sakit." Ang sanggol ay gumalaw ng isang hakbang na nanginginig. Hindi tiyak, ngunit isang hakbang. Naramdaman ni Don Ricardo na umiikot ang mundo, nagkawatak-watak ang katotohanan. Ang pananaw ng kanyang anak na lumalakad patungo sa kanya ay hindi lamang isang himala, ito ay isang akusasyon. Ang bawat hakbang ng bata ay isang sampal sa kanyang pagiging sinungaling. Hindi maaari. Bumulong si Don Ricardo na nagsisimulang magsalansan ang luha sa kanyang malamig na mga mata. Sabi nila may 4 na araw na lang siya. May 4 na araw na lang siya kung mananatili siya sa bahay na iyon kasama kayo. Matalas na sagot ni Manang Nena na parang talim ng lanseta. 4 na araw ng kadiliman, ngunit pinili niya ang liwanag. Ang sanggol ay gumawa ng isa pang hakbang at si Don Ricardo, ang dakilang magnate, ang taong kumokontrol ng mga imperyo, ngunit hindi makakontrol ng kanyang sariling mga binti, ay nakaramdam ng pinakadalisay na takot sa kanyang buhay. Hindi takot sa kamatayan, kundi takot sa pag-asa. Ang sentensiya ng kamatayan. 4 na araw bago iyon, ang mahinang tunog ng isang mabigat na leather folder na humampas sa matigas na kahoy ng lamesa ay umalingaw-ngaw na parang putok sa opisina. Ang tunog ay nanatili sa hangin, siksik at puno ng amoy ng lumang tabako at mamahaling whiskey. Hindi lumingon si Don Ricardo. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana patungo sa Winter Garden, nakatalikod sa pinto. Ang kanyang silweta ay nakatayo laban sa kulay abo na liwanag ng hapon. Bahagyang umalingaw-ngaw ang mga gulong ng kanyang upuan. Nang ayusin niya ang kanyang posisyon, isang nerbiyos na kilos na nagpapahiwatig ng kanyang pagkabalisa. "Basahin," sabi niya. Ang kanyang boses ay parang metal. Walang anumang init ng tao. Si Manang Nena na pumasok na may dalang tray ng merienda ay inilagay ang mga pinggan sa isang auxiliary table na may nanginginig na mga kamay. Lumapit siya sa lamesa ng maingat, na parang ang folder ay isang makamandag na hayop. "Sir?" tanong niya na may pabulong na boses. "Basahin mo," sabi ko. Sigaw niya habang biglang ipinapalingon ang upuan. Ang kanyang mukha ay payat, na may malalim na eye bags na parang pasa. May hawak siyang baso ng kristal sa kanyang kamay. Mahigpit na hawak na namuti ang kanyang mga buko. Binuksan ni Manang Nena ang folder. Sumalunga ang kanyang mga mata sa mga linya na puno ng komplikadong mga terminong medikal. Severe spinal muscular atrophy, imminent systemic failure, reserved prognosis, life expectancy, 100 oras. Dumulas ang papel sa kanyang magadaliri. "Hindi," bulong niya habang inilalagay ang isang kamay sa kanyang bibig upang pigilin ang hikbi. Ngunit kung siya ay kumakain ng mabuti, kung siya ay ngumingiti kapag kinakantahan ko siya, "Sir, hindi ito maaaring totoo. Sa tingin mo ba mas marunong ka pa kaysa kay Dr. Salvador?" Sinuka ni Don Ricardo habang umiinom ng mahabang paghigop mula sa kanyang inumin. Siya ang pinakamahusay na espesyalista sa bansa. Binayaran ko siya ng malaking halaga para sabihin sa akin ang totoo, hindi para bigyan ako ng maling pag-asa. Inihagis ni Don Ricardo ang baso sa fireplace. Sumabog ang kristal sa libu-libong piraso, ngunit hindi siya natinag. "Ito ang aking dugo, Manang Nena, ang aking dugo. Tingnan mo ako." Binagsak niya ang kanyang walang silbing mga binti sa inis. "Ako ay isang kasangkapan, isang torso na nakakabit sa isang makina, at siya ay mas malala pa. Ipinanganak siyang sira." Lumapit si Manang Nena ng isang hakbang, nakalimutan sandali ang kanyang lugar. "Don Ricardo, kailangan ng bata ng pagmamahal, hindi mga ulat." Kahapon, iginalaw niya ang kanyang mga daliri sa paa nang kilitiin ko siya. Nakita ko iyon. Naramdaman ko iyon. Spasmodic reflexes. Umungol siya habang pinapaikot ang upuan patungo sa kanya hanggang sa ikinulong niya ito sa lamesa. Iyan ang sinasabi sa ulat. Iyan ang katawan na unti-unting namamatay. Ang mga organo ay magsisimulang bumagsak isa-isa sa Biyernes. Ang kanyang boses ay bumagsak ng 1 millisecond, ngunit agad na nabawi ang lamig. Sa Biyernes, kukunin siya. Si Manang Nena ay nakaramdam ng matinding lamig sa kanyang likod. Sino ang kukuha sa kanya? Ang bahay ampunan ng Santa Clara. Mayroon silang unit ng palliative. Bibigyan siya ng pampakalma. Hindi siya magdurusa. Matutulog siya at mawawala na lang. "Ipapaalis ninyo siya?" Sigaw ni Manang Nena na nawawalan ng kontrol. "Anak ninyo siya. May 4 na araw na lang siyang buhay ayon sa inyo at ipapaalis ninyo siya para mamatay sa mga estranghero?"
Ayaw kong makita siyang mamatay. Ang sigaw ni Don Ricardo ay napakalakas na umuga ang mga bintana. Sa unang pagkakataon ay nakita ang lamat sa kanyang baluti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may takot ng isang bata. Hindi ako mananatili dito na nakikita kung paano namamatay ang tanging bagay na nilikha ko. Hindi ko makikita kung paano siya magiging ganito. Itinuro niya ang kanyang sarili. Hindi ko kayang pakinggan ang kanyang pag-iyak. Sa bawat pag-iyak niya ay ipinapaalala sa akin na nabigo ako, na ang aking genetics ay basura. Hiningal si Don Ricardo, nabawi ang kanyang composure, muling isinuot ang maskara ng isang malupit, ihanda ang kanyang mga gamit. Kaunting damit, hindi niya kakailanganin. Itago ang lahat ng iba pa sa mga kahon at sunugin o ibigay. Ayaw kong makakita ng anumang laruan, anumang biberon, anumang litrato sa bahay na ito sa Sabado ng umaga. Tiningnan siya ni Manang Nena nang may bagong takot. Hindi na niya nakita ang isang malungkot na lalaki, nakita niya ang isang halimaw na nilikha ng sakit. Hindi ninyo siya pinoprotektahan mula sa pagdurusa. Sir, sabi niya na may matigas at mahinang boses. Pinoprotektahan ninyo ang inyong sarili. Kayo ay isang duwag. Mag-ingat ka, Manang Nena, babala ni Don Ricardo na may malamig na boses. Binabayaran kita para linisin ang aking bahay at alagaan ang bata, hindi para suriin ako. Mayroon kang hanggang Biyernes. Kung sa panahong iyon ay hindi pa handa ang lahat, aalis ka kasama siya sa kalye. Siguro iyon ang pinakamabuti, sagot niya ng mapanghamon. Marahil sa kalye ay makakahanap siya ng mas maraming init kaysa sa mausoleum na ito. Umalis ka sa aking paningin. Lumabas si Manang Nena mula sa opisina na may malakas na pagsasara ng pinto. Nanatili si Don Ricardo na mag-isa sa nakakabinging katahimikan ng silid. Tiningnan niya ang folder sa sahig na nakabukas sa pahina na nagtatakda ng sentensiya ng kamatayan ng kanyang anak. Inabot niya ang kamay upang kunin ito, ngunit huminto. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang litrato na nakakabit sa ulat, ang bilog na mukha ni Totoy na may malalaking mata na tila naghuhusga sa kanya. Umungol si Don Ricardo, tiningnan ang kanyang upuan at nagpunta sa bar cabinet upang magsalin ng isa pang inumin. Pinataas ang volume ng classical music upang lunurin ang anumang tunog na maaaring manggaling sa silid ng sanggol. Ayaw niyang marinig ito. Kung hindi niya ito maririnig, hindi ito totoo. Kung hindi niya ito maririnig, hindi ito masakit. Sa itaas, sa silid ng bata, tumakbo si Manang Nena. Gising si Totoy sa duyan, nakatingin sa umiikot na mobile ng mga bituin sa kanyang itaas. Nang makita siya, inabot ng sanggol ang kanyang mga braso at humalakhak ng masaya. Kinuha siya ni Manang Nena mula sa duyan at niyakap ng mahigpit. Inilibing ang kanyang mukha sa leeg nito na may amoy pulbo. Hindi ka mamamatay, mahal ko, bulong niya sa pagitan ng mga luha. Nararamdaman ang malakas at regular na tibok ng puso ng maliit na bata sa kanyang dibdib. Walang alam ang matandang mapait na iyon. Ikaw ay malakas, ikaw ay isang mandirigma, at hindi ko hahayaang dalhin kanila sa kung saan man para patulugin. Sumipa si Totoy ng isang malakas, matibay na sipa, na tumama sa tiyan ni Manang Nena. Lumayo siya ng kaunti at tiningnan ito. Hinaplos niya ang mga binti na tinawag na walang saysay sa ulat. 4 na araw, sabi ni Manang Nena habang pinupunasan ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Mayroon tayong 4 na araw upang patunayan na mali siya o aalis tayo dito habang buhay. Ang orasan sa dingding ay tumunog ng ika-6. Nagsimula na ang countdown, ang tinanggihang pagsamo. Bumaba ang gabi sa mansyon na parang isang mabigat na tingga. Ang katahimikan sa mga pasilyo ay napakakapal na ang pagkaluskos ng mga gulong na goma ni Don Ricardo ay tunog na parang malalayong kulog sa marmol. Si Don Ricardo ay nasa silid kainan, nakaupo sa dulo ng isang napakalaking, walang laman na lamesa, dinisenyo para sa 20 tao, ngunit inuokupahan lamang ng isang sirang lalaki. Sa harap niya ay isang plato ng malamig na sopas na hindi niya nagalaw. Ang kanyang kanang kamay ay nagtatambol sa puting mantel na may isang nerbiyos na ritmo. Bigla, bumukas ng malakas ang dobleng pinto. Hindi ito isang mahiyain na pagpasok ng kasambahay, ito ay isang pagsalakay. Pumasok si Manang Nena, hindi niya dala ang tray ng dessert. Sa kanyang mga bisig, nababalutan ng isang malambot na kumot ng lana, dala niya si Totoy. Gising ang sanggol, dilat ang mga mata, ngumunguya ng kanyang daliri, walang kamalay-malay sa sentensiya ng kamatayan na nakasabit sa kanyang maliit na ulo. Sinabi ko sa iyo na ayaw kong makita siya, sabi ni Don Ricardo nang hindi tinitingala ang plato. Ang kanyang boses ay mahina, isang babala. Sinabi ko sa iyo na panatilihin siya sa itaas hanggang sakunin siya. Nauuhaw siya sa ama,
hindi sa gatas. Sagot ni Manang Nena na hindi pinapansin ang protocol, hindi pinapansin ang takot. Lumakad siya ng matatag hanggang sa kabilang dulo ng lamesa. Tingnan ninyo siya, Don Ricardo. Tingnan ninyo lang siya ng isang beses. Hindi! Binagsak ni Don Ricardo ang lamesa ng kanyang kamao. Umalingaw-ngaw ang mga pinggan. Alisin mo siya dito. Anong bahagi ng ayaw kong magdusa ang hindi mo naiintindihan? Ang batang iyan ay isang pagkakamali. Ito ay isang paalala na ang lahat ng aking hinawakan ay nabubulok. Hindi umatras si Manang Nena. Sa kabaligtaran, sumulong siya. Umikot siya sa mahabang lamesa, delikado na lumalapit sa wheelchair. Hindi siya isang pagkakamali, siya ay isang sanggol. At kung may put na araw na lang siyang natitira, tulad ng sinasabi ninyo, kung gayon may put na araw kayo upang maging isang lalaki at hindi ang halimaw na nagpapanggap kayong kayo. Ako ay isang lumpo. Sigaw niya habang ipinapaikot ang upuan upang harapin ito, nang may mukha na nabago sa galit. Tingnan mo ako, kasambahay. Hindi ko man lang kayang pumunta sa banyo mag-isa. Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Ituro sa kanya kung paano maglaro ng football? Takbuhin siya sa parke? Wala akong silbi. At wala rin siyang silbi. Pareho tayong basurang may depekto. Huminto si Manang Nena kalahating metro mula sa kanya. Nakakabingi ang pagiging malapit. Ang amoy ng alak sa hininga ni Don Ricardo ay humalo sa amoy ng pulbo ng sanggol. Hindi niya kailangan na tumakbo kayo, sabi niya habang pinapababa ang boses, nanginginig sa purong adrenaline. Kailangan niya na buhatin ninyo siya. Iyon lang, na maramdaman niya na hindi siya kinamumuhian ng kanyang ama. Sa isang mabilis na kilos, yumuko si Manang Nena at iniabot ang kanyang mga bisig, inialok ang sanggol. Si Totoy, nang makita ang mukha ng kanyang ama na malapit, ay ngumiti. Ang inosenteng ngiti na iyon, na walang ngipin, ay parang asido kay Don Ricardo. Alisin mo siya sa akin. Umusog si Don Ricardo gamit ang kanyang upuan, bumangga sa aparador sa likod niya. Isang vase ang gumalaw. Huwag mo akong hawakan yan. Buhatin ninyo siya. Sigaw ni Manang Nena na nawalan ng kontrol, umiiyak sa galit. Siya ay laman ng inyong laman. Kung mamamatay siya sa Biyernes, hayaan siyang mamatay na alam kung sino ang kanyang tatay. Ginawa ni Manang Nena ang kilos na ilalagay ang sanggol sa walang saysay na kandungan ni Don Ricardo. Ito ay isang kilos ng pagkabigo, isang huling pagtatangka na basagin ang baluti ng yelo ng milyonaryo. Ang reaksyon ni Don Ricardo ay likas, hayop at malupit. Itinaas niya ang kanyang braso at itinulak si Manang Nena ng buong lakas. Hindi niya sinukat ang kanyang lakas. Nadapa si Manang Nena pabalik. Niyakap si Totoy sa kanyang dibdib upang protektahan siya mula sa epekto. Bumangga siya sa isang mabigat na silya na gawa sa kahoy at bumagsak sa sahig ng tagiliran. Nagsimulang umiyak ang sanggol, isang matinis, takot na iyak. Naging paralisado si Don Ricardo na nakalahad pa rin ang kamay sa hangin, humihingal. Tiningnan niya ang babae sa sahig, kinakalong ang umiiyak na bata. Sa isang segundo, ang pagsisisi ay dumaan sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong napalitan ng maskara ng depensa. Binalaan kita, singhal ni Don Ricardo, na may basag na boses. Sinabi ko sa iyo na huwag kang lumapit. Pinilit mo ako, ikaw ang nagdulot nito. Dahan-dahang tumayo si Manang Nena, inayos ang kanyang uniforme, sinuri kung walang galos ang sanggol, at pagkatapos ay tumingala. Ang kanyang mga mata ay wala ng pagsusumamo, mayroon na itong paghuhusga. Mas mahirap kayo kaysa sa akala ko, Don Ricardo, sabi niya na may nakakatakot na kalmado. Mayroon kayong lahat ng pera sa mundo, ngunit mas walang laman kayo kaysa sa upuan na kinauupuan ninyo. Umalis ka sa iyong silid, utos niya habang itinuturo ang pinto na may nanginginig na daliri at isara mo ng susi. Kung makikita ko ulit ang batang iyan bago dumating ang ambulansya ng ospisyo, isinusumpa ko sa alaala ng aking asawa na itatapon kita sa kalye nang walang isang sentimo. At sisiguraduhin kong walang sinuman sa lungsod na ito ang muling kukuha sa iyo. Wala nang sinabi si Manang Nena. Niyakap niya si Totoy sa kanyang dibdib, tinalikuran ng milyonaryo at lumabas ng silid kainan. Naiiwan na namang mag-isa si Don Ricardo. Ang iyak ng sanggol ay naririnig ng papalayo, umaakyat sa hagdan hanggang sa naging eko at pagkatapos ay katahimikan. Tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang sariling mga kamay. Nanginginig ang mga ito ng walang kontrol. Kinuha niya ang bote ng alak na naiwan sa lamesa at direktang uminom mula sa bibig. Sinisikap lunurin ang pakiramdam ng balat ng kanyang anak na halos nahawakan niya. Ang kalupitan ng katahimikan. Ang ikalawang araw ng countdown ay sumikat ng kulay abo.
na para bang ang langit mismo ay nagluluksa ng maaga. Ang bahay ay naging isang libingan. Ang mga kurtina ay mahigpit na nakasara sa ibaba, hinaharangan ang anumang sinag ng araw na sumusubok na pumasok. Nakakulong si Don Ricardo sa kanyang opisina. Nagbigay siya ng mahigpit na utos sa mga security personnel sa pasukan. Walang pumapasok, walang lumalabas. Ang telepono ay nakasabit sa loob ng opisina. Ang hangin ay mabaho. Hindi naligo si Don Ricardo. Siya ay nasa kanyang upuan sa harap ng malamig na fireplace. Nakatingin sa malamig na abo. Sa kanyang kandungan ay may isang lumang photo album, ngunit hindi niya binuksan, hinahaplos lang niya ang leather cover. Sa itaas, kakaiba ang katotohanan. Hindi sumusuko si Manang Nena. Inilipat niya ang duyan ni Totoy sa gitna ng silid upang makuha niya ang liwanag mula sa tanging bintana na naglakas loob siyang buksan. Patuloy siyang kinakausap. "Tingnan mo, mahal ko, isang ibon," sabi niya habang itinuturo ang salamin. "Galawin natin ang mga paa na iyan. Isa, dalawa, isa, dalawa." Sumasagot si Totoy, hindi sa salita, kundi sa pagpupunyagi. Sa bawat pagkakataon na minamasahe ni Manang Nena ang kanyang mga atrophied na binti, nagmumukha ang sanggol, ngunit pagkatapos ay tumutulak. May lakas doon, isang lakas na ayaw makita ng mga doktor o binayaran ni Don Ricardo upang hindi pansinin, ngunit malakas ang tunog ng buhay. At si Totoy, na naiinip sa pagiging nakakulong, ay nagsimulang sumigaw. Hindi ito iyak ng sakit, ito ay sigaw ng, "Nandito ako, sa ibaba, sa opisina." Ang tunog ay lumagos sa kisame. Para kay Don Ricardo, ang bawat sigaw ay isang drill sa kanyang utak. Ipinapaalala nito sa kanya ang aksidente. Ipinapaalala nito sa kanya ang sandali na sinabi sa kanya na hindi na siya makakalakad. Ipinapaalala nito sa kanya na ang kanyang anak ay may depekto at malapit ng mamatay. "Manahimik ka," bulong ni Don Ricardo habang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Mas malakas na sumigaw ang sanggol, tumatawa at nagbubulungan. Pinupukpok ang mga rehas ng duyan ng isang plastik na laruan. Tak, tak, tak. Hindi kinaya ni Don Ricardo. Ipinaharap niya ang kanyang upuan sa high-fidelity sound system na sumasakop sa isang buong dingding. Binuksan niya ang amplifier. Hinanap ng kanyang mga kamay ang isang record. Wagner, Ride of the Valkyries. Itinaas niya ang volume sa 50%. Pinuno ng musika ang silid, ngunit ang pandinig ng tao ay mapili. Naririnig pa rin niya sa pagitan ng mga trombone at trumpeta ang matinis na tunog ng buhay sa itaas. Higit pa, umungol si Don Ricardo. Itinaas niya ang volume sa 80%. Umuga ang mga dingding, umalinganggaw ang mga bass sa kanyang dibdib. Ito ay isang nakakabinging ingay na nagbura ng anumang pag-iisip, anumang pagkakasala, anumang bakas ng pagiging ama. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Manang Nena na nakikipaglaban sa sound barrier. May dala siyang tray ng tanghalian. Gumagalaw ang kanyang bibig, ngunit walang naririnig. Nakita siya ni Don Ricardo. Nakita niyang gumalaw ang kanyang bibig. Nakita niya ang akusasyon sa kanyang tindig. Sa isang galit na kilos, kinuha niya ang remote control at pinatay ang musika ng biglaan. Ang biglaang katahimikan ay kasing dahil sa ingay. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito?" Sinuka niya. "Sinabi ko na ayaw kong istorbohin." "Natatakot ang bata sa ingay, sir," sabi ni Manang Nena na sumisigaw dahil umuugong pa rin ang kanyang mga tainga. "Nanginginig siya sa tuwing pinapataas ninyo ang musika. Parang guguho ang bahay. Hayaan siyang manginig," sagot ni Don Ricardo habang pinapaikot ang upuan patungo sa kanya. "Hayaan siyang matakot. Mas mabuti na matakot siya kaysa kailangan kong pakinggan siyang magbulungan na parang baliw." "Naglalaro siya, sir. Tinatawag niya kayo. Namamatay siya." Ang sigaw ni Don Ricardo ay bumali sa kanyang lalamunan. "Namamatay siya at naglalaro ka ng bahay-bayan. Hindi mo ba naiintindihan na ang bawat minuto na lumilipas ay isang minutong kulang? Bakit mo pinapahaba ito? Bigyan mo siya ng pampakalma, ibigay mo iyon at hayaan siyang matulog." Inilagay ni Manang Nena ang tray sa isang tumpok ng libro na may matigas na tunog. "Hindi ko siya bibigyan ng lason, binibigyan ko siya ng bitamina. At hulaan mo kung ano, Sir Lumpo." Ginamit ni Manang Nena ang insulto na inilapat niya sa kanyang sarili bilang sandata. Ngayon, umupo siya mag-isa ng walang tulong. Natigilan si Don Ricardo. Kumurap siya ng nalilito. "Nagsisinungaling ka." Sabi ng ulat na ang kanyang gulugod ay walang lakas upang suportahan ang kanyang katawan. Ang ulat ay papel. Ang inyong anak ay laman. Umupo siya at tumingin sa akin. Naghihintay na pumasok ang kanyang tatay sa pinto na iyon para palakpakan siya. Ngunit ang kanyang tatay ay nandito sa ibaba,
Sinisira ang kanyang mga eardrums para hindi marinig ang totoo. Ito ay isang spasm, bulong ni Don Ricardo, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Ang pagdududa ay sumibol sa kanyang isip na parang makamandag na buto. Magpatuloy kayo sa inyong musika, Don Ricardo, sabi ni Manang Nena habang tumatalikod. Magpatuloy kayong magtago. Ngunit alamin ninyo ang isang bagay. Kapag dumating ang mga taong nakaputi sa Biyernes upang kunin siya, hindi sila kukuha ng isang batang may sakit. Kukuha sila ng isang bata na lumaban hanggang sa huling segundo habang tinatakpan ng kanyang ama ang kanyang mga tainga. Lumabas si Manang Nena at marahang isinara ang pinto. Isang nakakainsultong pagkakaiba sa galit ng sandali. Nanatili si Don Ricardo na nakatingin sa saradong pinto. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pangangailangan. Halos masakit. Umikot siya patungo sa bar cabinet. Ngunit sa halip na magsalin ng inumin, inihagis niya ang bote sa dingding kung saan nakasabit ang isang lumang salamin. Ang tunog ng basag na salamin at ang alak na bumahid sa natatanging wallpaper ang tanging totoong tunog sa bahay ng mga kasinungalingan. Umupo siya, bulong niya sa sarili, hinahawakan ang kanyang patay na mga binti. Imposible, imposible. Ngunit lumihis ang kanyang mga mata patungo sa kisame, patungo sa silid ng bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, hindi nagpatugtog ng musika si Don Ricardo. Nanatili siya doon sa dilim, nakikinig, naghihintay, at pagkatapos ay narinig niya ito, mahina, malayo, ngunit malinaw. Isang tawa, isang malinis, malinaw na tawa. Nagngalit ang mga ngipin ni Don Ricardo hanggang sa sumakit ang mga ito. Kinamumuhian niya ang tawa na iyon. Kinamumuhian niya ito dahil nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. At ang pag-asa para sa isang lalaki na nawalan ng lahat ay ang pinakamalupit na pagpapahirap sa lahat. Tiningnan niya ang kalendaryo sa kanyang lamesa. Miyerkules, 48 oras na lang bago kunin ang bata. 48 oras na lang para mawala ang problema. Kaya mo ito, Don Ricardo, sabi niya sa sarili. Isinusuksok ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. 2 araw na lang at matatapos na ang lahat ng ito. Muli kang mag-iisa tulad ng nararapat. Ngunit habang sinasabi niya ito, isang malungkot, mapanlinlang na luha ang dumulas sa kanyang mukha na hindi inahitan at bumagsak sa kanyang paralisadong kamay. Pinunasan niya ito ng may galit na parang asido at pinatay ang ilaw na iwan sa ganap na kadiliman, mag-isa kasama ang kanyang mga demonyo at ang tawa ng kanyang anak na umalinganggaw sa kisame. Ang sikreto, ang twist, ang gabi ng 3 araw ay bumagsak na may nakakabinging bigat. Sa labas, isang bagyo ng tag-araw ang humahampas sa mga salamin ng mansyon. Ang mga kidlat ay paminsan-minsang nagpapaliwanag sa silid ni Totoy. Lumilikha ng mahabang anino na parang kuko sa duyan. Pagod na si Manang Nena. 48 oras na siyang natutulog sa paanan ng duyan sa isang hindi komportableng upuan, binabantayan ang bawat hininga ng bata. Ang digital na orasan sa aparador ay nagpapahiwatig ng 02 ng umaga. Ito ang oras ng espesyal na gamot na inireseta ni Dr. Salvador at ipinipilit ni Don Ricardo na ibigay ng may militar na katumpakan. Tumayo si Manang Nena habang kinukuskos ang kanyang namumulang mata. Lumakad siya patungo sa lamesa kung saan nakalinya ang mga bote. Kinuha niya ang amber glass container. Ang label ay nakasulat sa isang seryoso at klinikal na typography. Neuromuscular solution. Dosis 5 ml kada 6 na oras, mahigpit sa ilalim ng reseta. Tinanggal niya ang takip ng bote. Ang amoy ay matamis, nakakaumay, kemikal. Gumalaw si Totoy sa duyan, umunggol ng mahina. Gising siya ngunit ang kanyang mga mata, na karaniwang buhay, ay mukhang malabo, mabigat, na parang nakakulong siya sa likod ng isang makapal na ulap. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay upang abutin ang mobile na laruan, ngunit bumagsak ang kanyang braso sa kutsun ng walang lakas. Nakaramdam si Manang Nena ng kirot sa kanyang tiyan. May mali. Naalala niya ang mga salita ni Don Ricardo. Ang kanyang mga buto ay parang kristal. Ang kanyang mga kalamnan ay hindi tumutugon. Ang systemic failure ay nalalapit na. Inihanda niya ang syringe na may makapal na likido. Lumapit siya sa bata. Agad na binuksan ni Totoy ang kanyang bibig. Nakasanayan na sa rutina, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong tila pagsusumamo. Patawarin mo ako, mahal ko, bulong ni Manang Nena. Ito ay para hindi ka masaktan. Iyan ang sabi ng iyong tatay. Nanginginig ang patak sa dulo ng syringe. Isang kidlat ang nagpaliwanag sa silid at sa isang segundo ay nakita ni Manang Nena ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng aparador.
Nakita niya ang kanyang mga kamay na may guwantes. Nasuot niya ang mga guwantes sa paglilinis para kunin ang basag na baso kanina at nakalimutan niyang tanggalin ang mga ito. Nakita niya ang kanyang mukha na takot, ngunit pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagawa. Huminto siya, ibinaba ang syringe, tinanggal ang isang guwantes gamit ang kanyang ngipin at inihulog ang isang patak ng likido sa kanyang sariling hintuturo. Dinala niya ito sa kanyang dila. Ang epekto ay halos agad. Isang agresibong pamamanhid ang tumakbo sa kanyang dila, bumaba sa kanyang lalamunan at nagdulot ng bahagyang pagkahilo agad. Hindi ito gamot, ito ay isang pang-industriyang pampakalma. Ito ay isang kemikal na pampatahimik. Tumakbo si Manang Nena sa banyo na katabi ng silid ng sanggol. Binuksan ang fluorescent light at hinanap sa cabinet ang orihinal na kahon ng gamot na itinago niya bilang pag-iingat. Inilabas niya ang leaflet, ang papel na iyon na nakatupi ng libu-libong beses na may maliliit na titik na walang sinumang nagbabasa. Mabilis na sinuri ng kanyang mga mata ang teksto. Mga side effect, matinding pagpapahinga ng kalamnan, pagpigil ng tugon sa motor, malalim na pagkaantok. Contraindications, hindi dapat ibigay sa mga menor de 12 taong gulang sa ilalim ng panganib ng temporary atrophy. Diyos ko, ang sigaw ay napigilan sa kanyang lalamunan. Bumagsak ang papel sa sahig. Napahawak si Manang Nena sa lababo upang hindi bumagsak. Lahat ay nagkakasundo. Ang bata ay hindi paralitiko. Ang bata ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Ang prestihiyosong doktor ni Don Ricardo ay hindi nagpapagamot ng sakit. Pinamamahalaan niya ang kaginhawaan ng isang ama na ayaw makitungo sa isang aktibong anak. Unti-unting pinapatay ang bata upang ang kanyang kamatayan o ang kanyang paglilipat sa ospisyo ay tahimik. Bumalik si Manang Nena sa silid na parang isang tahimik na bagyo. Tapos na, bulong niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin, kinuha ang bote ng gamot, lumakad patungo sa banyo at inubos ito ng buo sa inodoro. Nawala ang amber liquid sa pag-ikot ng tubig. Malakas niyang binuhos ang toilet. Pagkatapos ay kinuha niya ang iba pang 2 reserve na bote at binasag ang mga ito sa loob ng toilet bago muling buhusan. Hindi ka sira, mahal ko. Sinisira ka nila. Bumalik si Manang Nena sa duyan. Nakatingin sa kanya si Totoy, nasa ilalim pa rin ng epekto ng naunang dosis, ngunit gising. Pinagtibay ni Manang Nena ang kanyang uniforme. Pinainit ang kanyang mga kamay sa pamamagyan ng mabilis na pagkuskos. Gisingsin natin ang mga binti na iyan, sabi niya na may matinding determinasyon. Nagsimula siyang magmasahe. Hindi ito malumanay na haplos, ito ay malalim, matatag na masahe, hinahanap ang kalamnan sa ilalim ng taba ng sanggol, hinahanap ang tulog na nerve. Sige, gising, sipain mo, utos ni Manang Nena na mahina, pinipindot ang mga hita, iniikot ang mga bukong-bukong. Lumipas ang 1 oras. Tumulo ang pawis sa noo ni Manang Nena. Sumasakit ang kanyang mga braso. Umiyak ng kaunti si Totoy, naiinis sa manipulasyon, ngunit hindi siya huminto. Kailangan niyang makakita ng senyales. Kailangan niyang malaman na hindi pa huli ang lahat. Gawin mo ito para sa akin, Totoy. Akala ng tatay mo ay isang gulay ka. Ipakita mo sa kanya na ikaw ay isang roble. 2 oras. Bumalik ang bagyo sa labas. Ang epekto ng pampakalma ay nagsimulang matunaw sa dugo ng maliit na bata. Bigla, nakaramdam si Manang Nena ng pagtutol. Ibinaluktot niya ang kanang tuhod ng bata patungo sa kanyang dibdib nang makaramdam siya ng tulak. Maliit, mahiyain, ngunit salungat sa kanyang lakas. Huminto si Manang Nena na kumakabog ang puso sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang binti. Gawin mo ulit. Bulong niya na may luha sa mata. Pakiusap. Gawin mo ulit. Kumunot ang noo ni Totoy na nakatuon. Namula ang kanyang mukha sa pagpupunyagi. Gumawa siya ng tunog, isang ungol ng purong lakas. Pum! Ang kaliwang binti ay bumaril. Isang tuyo, hindi koordinado, ngunit malakas na sipa na tumama sa kamay ni Manang Nena. Napahawak si Manang Nena sa kanyang bibig upang pigilin ang sigaw ng tuwa. Oo! Hikbi niya habang tumatawa at umiiyak ng sabay. Kaya mo, buhay ka, perpekto ka. Ang bata, na pinalaya mula sa kemikal na nagtali sa kanya, ay nagsimulang igalaw ang magkabilang binti, nagpepedal sa hangin. Niyakap niya ang kanyang mga paa gamit ang kanyang mga kamay, umikot sa kanyang sariling axis. Ang hindi magagamot na paralysis ay isang kasinungalingan ng parmasya. Tumingin si Manang Nena patungo sa saradong pinto. Sa ibaba, sa isang lugar sa madilim na bahay na iyon, natutulog si Don Ricardo, kumbinsido na ang kanyang anak ay isang pagkakamali ng kalikasan. Bukas, sabi ni Manang Nena,
habang hinahalikan ang pawisan na noo ng sanggol. Bukas, ituturo natin sa kanya ang totoo. At kung ayaw niyang makita, ilalabas kita mula sa impyerno na ito, kahit na kailangan kong gumapang. Ngunit walang oras para sa pangmatagalang plano. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng blind. Biyernes na, ang ika-4 na araw, ang araw ng pagpapatupad. Ang pagtakas, Biyernes 08 AM. Ang tunog ay hindi isang doorbell, ito ay isang sentensya. Ang intercom ng pangunahing pinto ay umugong na may mahaba, mapilit na tono na umalingaw-ngaw sa buong ibabang palapag at umakyat sa hagdan na parang alarma ng sunog. Si Manang Nena ay nasa kusina, tinatapos ang pagpapainit ng biberon. Nakasuot siya ng kanyang asul na uniforme na walang mantsa, ang puting apron at ang dilaw na guwantes na goma, handa na hugasan ang mga pinggan ng almusal na hindi kinain ni Don Ricardo. Nang marinig ang timbre, dumulas ang biberon mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi nabasag. Gumulong ito hanggang sa bumangga sa refrigerator. Nandito na sila, bulong niya. Pinalamig ng takot ang kanyang dugo. Narinig niya ang motor ng electric wheelchair ni Don Ricardo na gumagalaw sa pangunahing pasilyo. Patungo siya sa pinto. Bubuksan niya sila. Ibibigay niya ang bata na parang nagbibigay ng depektibong pakete sa post office. Tumakbo si Manang Nena patungo sa pasilyo ng serbisyo, dumikit sa dingding upang sumilip patungo sa foyer. Nakita niya si Don Ricardo. Nakasuot siya ng itim na traje, itim na kurbata. Inahitan siya, sinuklay pabalik. Mukha siyang pupunta sa libing. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng bato, walang kalungkutan, tanging isang malamig at matigas na pagtanggap. Pinindot ni Don Ricardo ang button ng intercom. Tuloy, sabi niya sa mikropono. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Bumukas ang napakalaking pinto ng kahoy. Pumasok ang dalawang lalaki. Hindi sila mukhang mga anghel ng awa. Nakasuot sila ng puting uniforme na malinis, aseptiko, at nagtutulak ng isang maliit na rolling stretcher na may mga strap ng pagpigil. Sa likod nila, isang babae na may folder. Marahil ay isang social worker o isang administrator ng ospisyo. Magandang umaga, Don Ricardo, sabi ng babae na may peking maawaing boses. Dumating kami para sa pasyente na si Totoy. Nakasidate ba siya para sa paglilipat? Dapat ba siyang maging? Sagot ni Don Ricardo habang ipinipihit ang kanyang upuan upang talikuran sila, hindi kayang tingnan ang stretcher. Nasa itaas siya ng kasambahay. Kunin ninyo siya. Ako. Maghihintay ako dito. Siyempre, ito ay isang mabilis na pamamaraan. Wala siyang mararamdaman. Ang dalawang nurse ay lumakad patungo sa pangunahing hagdan. Kumakalsada ang kanilang mga sapatos na goma sa pinakintab na sahig. Creak, creak, creak. Naramdaman ni Manang Nena na huminto ang oras. Kung umakyat sila, makikita nila na hindi nakasedate ang bata. Makikita nila na sumisipa ang bata, ngunit marahil ay hindi nila papansinin. Marahil ay sa pilitan nilang hahawakan, bibigyan ng iniksyon, at dadalhin pa rin. Ang order ay pinirmahan. Si Don Ricardo ang legal na tagapag-alaga. Siya ay walang sinuman, tanging ang kasambahay. Ang instinto ng ina, na mas malakas kaysa sa anumang kontrata sa trabaho o batas, ang kumontrol sa kanyang katawan. Umikot si Manang Nena at tumakbo, hindi patungo sa pangunahing hagdan, kundi patungo sa hagdan ng serbisyo, ang makitid at matarik na ginagamit ng mga empleyado. Umakyat siya ng 2 hakbang ng sabay. Hindi pinapansin ang sakit sa kanyang baga. Nakarating siya sa silid ni Totoy. Binuksan ang pinto ng malakas. Nakaupo ang sanggol sa duyan. Nakaupo, kinagat ang gilid ng kahoy. Nang makita siyang tumatakbo, humalakhak ito. Tahimik, mahal ko, singhal ni Manang Nena. Walang oras para sa damit. Walang oras para sa maleta. Kinuha niya ang isang makapal na kumot mula sa kama. Binalot niya si Totoy dito, inilabas siya mula sa duyan sa isang maayos na galaw. Mabigat ang bata, malusog, malakas. Aalis na tayo. Kapit ka ng mahigpit sa aking leeg. Narinig niya ang mga boses sa pangunahing pasilyo ng 2 palapag. Silid sa dulo, sa kanan? Tanong ng isa sa mga nurse. Oo, iyan, sagot ng boses ni Don Ricardo mula sa ibaba. Umalingaw-ngaw sa hagdanan. 10 metro na lang sila. Tumingin sa paligid si Manang Nena. Hindi siya makakalabas sa pinto ng silid nang hindi sila nakakasalubong. Ang kanyang mga mata ay napunta sa bintana. Nasa 2 palapag sila. Imposible tumalon na may sanggol. Ang labahan, naisip niya. Mayroong chute ng maruming damit sa banyo na direktang bumababa sa laundry room sa basement. Makitid ito, ngunit payat siya. Ngunit paano ang sanggol?
Hindi masyadong delikado, naalala niya ang terasa. May access ang silid ng sanggol sa isang maliit na terasa na konektado sa pamamagitan ng isang pandekorasyong spiral staircase na gawa sa wrought iron sa likod ng hardin. Hindi kailanman pumupunta si Don Ricardo doon. Hindi makakababa ang kanyang upuan sa hardin. Doon, maingat na binuksan ni Manang Nena ang pinto-bintana. Sinusubukang huwag gumawa ng ingay ang lock. Sinalubong siya ng hangin ng umaga. "Hoy! Kayo!" Sigaw ng boses ng lalaki mula sa kanyang likuran. Lumingon si Manang Nena, bumukas ang pinto ng silid. Isang nurse ang nakatayo doon sa pasimano, nagulat na nakatingin sa babaeng may hawak ng bata sa terasa. "Don Ricardo," sigaw ng nurse. "Ang kasambahay, may hawak sa bata. Sinusubukan niyang lumabas sa balkonahe. Takbo!" Sigaw ni Manang Nena sa kanyang sarili. Wala nang pananahimik. Lumabas si Manang Nena sa terasa at isinara ang salamin na pinto sa mukha ng nurse. Nilak niya ito ng mabilis habang sumusugod ang lalaki sa salamin. Bumaba siya sa wrought iron spiral staircase ng mabilis. Madulas ang mga hakbang dahil sa hamog ng umaga. Nadulas siya sa ikatlo. Nasugatan ang kanyang shin, ngunit hindi niya binitawan si Totoy. Ang sanggol, natatakot sa biglaang paggalaw, ay nagsimulang umiyak. Kaya mo, sabi niya sa bata. Nakarating siya sa damuhan, napakalaki ng hardin. Kailangan niyang tawirin ito upang makarating sa pinto ng serbisyo na humahantong sa kalye sa gilid. Sa itaas, sa balkonahe, binubugbog ng nurse ang salamin. Sa ibaba, biglang bumukas ang likod na pinto ng kusina. Si Don Ricardo iyon. Lumabas siya sa access ramp patungo sa hardin. Umuugong ang kanyang electric wheelchair sa pinakamataas na lakas, lumalamon ng mga metro ng damuhan. "Manang Nena," ang sigaw ni Don Ricardo ay isang halo ng galit at pagkabigo. "Bumalik ka dito! Ikukulong kita dahil sa pagdukot." Hindi lumingon si Manang Nena. Tinanggal niya ang kanyang sapatos upang mas makatakbo sa basang damo. Tumakbo siya ng walang sapin ang paa na may sanggol na tumatalbog sa kanyang balakang, nararamdaman ang hininga ng paghabol sa kanyang batok. Pigilan siya, sigaw ni Don Ricardo sa mga nurse na ngayon ay lumalabas mula sa kusina na tumatakbo sa likod niya. Ang pinto ng kalye ay 50 metro, 30, 20. Nakarating si Manang Nena sa pintong bakal. Nakasara ito ng kalawangin na lock. Hinila niya ito. "Stuck ito. Sige, buksan mo." Ungol niya habang hinahampas ang bakal gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Palapit ng palapit ang tunog ng wheelchair. 10 metro na lang si Don Ricardo na may basag na mukha. Iniabot ang kamay upang sunggaban ang kanyang damit. "Hindi mo siya makukuha." Umungol siya. Ginamit ni Manang Nena ang magkabilang kamay, binitawan sandali ang sanggol at isinandal sa kanyang binti. Hinila niya ang lock ng may superhuman na lakas na nagmula sa ganap na takot. Umalingaw-ngaw ang metal at sumuko. Binuksan niya ang pinto. Naroon ang maingay at maraming tao na kalye, ang kalayaan. Kinuha niya si Totoy at tumalon sa bangketa habang bumabangga ang upuan ni Don Ricardo sa frame ng pinto, hindi makadaan sa hakbang. Nasa labas si Manang Nena. Nakulong si Don Ricardo sa loob, ngunit hindi pa tapos ang karera. Nakisalamuha si Manang Nena sa mga tao, tinutulak ang mga naglalakad, tumatakbo ng walang direksyon, palayo lang sa bahay na iyon. Si Don Ricardo, mula sa pinto ng hardin, ay nakita kung paano nawala ang asul at dilaw na batik sa gitna ng karamihan. Binagsak niya ang braso ng kanyang upuan ng may galit. "Ilabas ninyo ako!" Sigaw niya sa mga nurse na dumating na humihingal sa tabi niya. "Ilabas ninyo ako sa kalye. Tulungan ninyo akong bumaba sa hakbang." Ako mismo ang hahanap sa kanya. Tiningnan siya ng mga nurse ng may pag-aalinlangan. Ngayon, umungol si Don Ricardo. "Dalhin ninyo ang van. Hahabulin natin siya." Nagsimula na ang paghabol at si Manang Nena, nag-iisa, walang sapin ang paa at may sanggol sa kanyang mga bisig, ay may buong lungsod at pera ni Don Ricardo laban sa kanya. Ngunit mayroon siyang isang bagay na wala si Don Ricardo, ang totoo. Ang paghabol. Ang motor ng electric wheelchair ay umugong na may matinding puwersa nang kumagat ang mga gulong sa aspalto ng kalye. Ang mga nurse na humihingal at namumula ang mga mukha sa pagod ng pagbaba ng mabigat na makina sa hagdan ng pasukan ay naiwan na sumisigaw ng mga babala na hindi man lang narinig ni Don Ricardo. Sa isang tabi, umungol si Don Ricardo, itinulak ang joystick sa maximum. Ang upuan ay bumaril sa bangketa na parang isang itim na misil. Tumalon ang mga naglalakad patungo sa mga shop window, nagtatapon ng mga bag at kape sa sahig. Hindi humingi ng pahintulot si Don Ricardo.
humingi siya ng daan. Ang kanyang isip ay walang laman, maliban sa isang nakapirming imahe. Ang likod ni Manang Nena na lumalayo na may dala ang kanyang kabiguan sa mga bisig. Akin siya, naisip niya na may baluktot na lohika dahil sa sakit. Ang kahihiyan na iyon ay akin. Walang sinuman ang may karapatang ipakita ito. 3 bloke ang layo, tumatakbo si Manang Nena. Ang kanyang mga baga ay nasusunog na parang nakalunok siya ng basag na salamin. Ang bigat ni Totoy, na sa simula ay tila magaan dahil sa adrenaline, ngayon ay isang sako ng tingga na humihila sa kanyang balikat at likod. Umiiyak ang sanggol. Ang ingay ng lungsod, ang mga sirena, ang mga bus na bumubusina, ang mga sigaw. Natakot siya. Shh, shh. Malapit na. Mahal ko, malapit na. Humihingal si Manang Nena, bagaman wala siyang ideya kung saan siya pupunta. Ang pulisya ay hindi maniniwala sa isang kasambahay laban sa isang milyonaryo. Ang ospital ay binayaran ni Don Ricardo. Ang simbahan, lumiko si Manang Nena sa isang saradong kanto. Ang kanyang mga walang sapin na paa ay nadulas sa isang mantsa ng langis sa semento. Binangga niya ang kanyang balikat sa isang poste ng ilaw, ngunit nabawi niya ang balanse. Isang matinding sakit ang umakyat sa kanyang bukong-bukong, ngunit hindi niya pinansin. Tumingin siya sa likuran. Sa gitna ng karamihan ng mga ulo, may nakita siyang nagpalamig sa kanya. Ang ulo ni Don Ricardo na nakausli, mabilis na lumalapit, binabali ang daloy ng mga tao na parang isang pating sa tubig. Magnanakaw! Sigaw ni Don Ricardo mula sa malayo, itinuro siya ng kanyang daliri na nag-aakusa. Dinadala ng babaeng iyon ang aking anak. Pigilan ninyo siya. Nagtrabaho ang kasinungalingan. Nagbago ang saloobin ng mga tao sa bangketa. Mula sa kawalang interes ay naging pagdududa. Isang matabang lalaki na mukhang delivery man ang humarang sa daan ni Manang Nena. Epa ma'am, saan kayo pupunta ng nagmamadali? Sabi ng lalaki habang ibinuka ang kanyang mga bisig upang harangan siya. Hindi huminto si Manang Nena, hindi siya makahinto. Umalis kayo. Gusto niya akong patayin. Sigaw niya ng may matinding desperasyon kaya nag-alinlangan ang lalaki ng 1 segundo. Sinamantala ni Manang Nena ang pag-aalinlangan na iyon. Yumuko siya at dumaan sa ilalim ng braso ng lalaki, dinidikitan ang kanyang tagiliran. Sinubukan ng lalaki na hawakan siya sa apron, ngunit napunit ang tela at kumawala si Manang Nena. Nadapa siya patungo sa bukas na kalye. Mabilis na dumadaan ang mga kotse. Manang Nena, huminto ka o isinusumpa ko na hindi ako mananagot. Mas malapit na ngayon ang boses ni Don Ricardo. Naririnig ang ugong ng kanyang upuan sa ibabaw ng trapiko. Tiningnan ni Manang Nena ang semaforo. Berde ito para sa mga kotse, pula para sa kanya. Sa kabilang panig ng malawak na 6-lane na avenida ay may parke. Mga puno, taguan. Kapit ka ng mahigpit. Totoy, bulong niya at sumugod sa trapiko. Isang dilaw na taxi ang biglang huminto. Umuusok ang goma. Humihina ang driver at bumulungan ng mga insulto. Hinampas ni Manang Nena ang hood ng kotse gamit ang kanyang malayang kamay upang umabante at magpatuloy sa pagtakbo. Baliw ka! Sigaw sa kanya mula sa isang bintana. Nakarating si Don Ricardo sa gilid ng bangketa, nakita si Manang Nena na nagzigzag sa gitna ng gumagalaw na mga kotse. Sa isang sandali, pinapikit ng takot ang kanyang kamay sa kontrol. Kung susundan niya ito, maaari siyang mamatay. Kung hindi niya ito susundan, matatalo siya. Ang poot, ang nanalo. Bumaba si Don Ricardo sa rampa para sa mga may kapansanan sa kanto at sumugod sa avenida. Mag-ingat, sigaw ng isang tao. Isang urban bus ang kinailangan na biglang lumiko upang hindi madurog ang wheelchair. Hindi natinag si Don Ricardo. Tumawid siya sa mga lane ng may pagkabaliw na nakatitig ang mga mata sa babaeng nakasuot ng asul na nakarating sa cement median na naghihiwalay sa mga lane. Nakarating si Manang Nena sa median at huminto sandali upang huminga. Tumingin siya sa likuran at nakita si Don Ricardo na umiiwas sa isang truck. Baliw siya, naisip niya. Ang lalaki na nagsabing hindi siya makakagalaw, ang lalaki na nakakulong, ay isinasakripisyo ang kanyang buhay sa gitna ng kaguluhan ng trapiko para lang mabawi ang kanyang pag-aari. Ngunit hindi lang ito pag-aari. Nakita ni Manang Nena ang mukha ni Don Ricardo habang papalapit. Umiiyak siya. Luha ng galit. Oo, ngunit luha pa rin. Huwag mo siyang kunin. Sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay basag dahil sa ingay ng makina ng motorsiklo. Mamamatay siya sa iyong mga bisig. Wala kang gamit. Wala kang gamot. Hindi niya kailangan ng gamot. Sigaw niya pabalik, bagaman alam niya na hindi siya maririnig nito. Nagbago ang semaforo.
Nagsimulang umandar ang mga kotse sa kabilang direksyon. Hindi makatawid si Manang Nena. Nakulong siya sa isla ng semento sa gitna ng abenida at papalapit si Don Ricardo sa lane na huminto lang, wala ng takas. Umakyat ang upuan ni Don Ricardo sa sementong median na may matigas na pagbagsak ng suspensyon. Magkaharap sila sa gitna ng pinakaabalang abenida ng lungsod, napapalibutan ng usok ng tambutso, nakakabinging ingay at daan-daang mausisa na mata na nakatingin mula sa mga bintana ng mga kotse at mula sa mga bangketa. Niyakap ni Manang Nena si Totoy sa kanyang dibdib. Tumigil sa pag-iyak ang sanggol at tumingin sa kanyang ama ng may kuryosidad. Huminto si Don Ricardo sa tohong metro mula sa kanya. Nahihirapan siyang huminga, nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang malinis na traje ay may bahid ng putik mula sa kalye. Ang kanyang perpektong buhok ay magulo dahil sa hangin. Tapos na, Manang Nena, sabi niya habang humihingal. Wala kang takas. Ibigay mo siya. Tumingin si Manang Nena sa magkabilang panig. Dumadaan ang mga kotse sa bilis na 80 kilometers. Walang pisikal na takas, ngunit may moral na takas. Tama kayo, Don Ricardo, sabi niya habang itinaas ang kanyang baba. Tapos na. Tapos na ang mga kasinungalingan. Ang engkwentro sa aspalto. Ang sikat ng araw ng tanghali ay bumabagsak ng diretso sa sementong isla, nagpapakinang sa aspalto at lumilikha ng epekto ng mirage dahil sa init. Ang hangin ay amoy gasolina at nasunog na goma. Ang lungsod ay nagpatuloy sa kanyang mabilis na ritmo sa paligid nila. Ngunit sa maliit na espasyo na iyon ng semento, tila huminto ang oras. Dahan-dahang lumakad si Don Ricardo gamit ang upuan. Kinukulong si Manang Nena sa poste ng semaforo. Ang kanyang kanang kamay, nanginginig, ngunit may autoridad, ay iniabot patungo sa bukol na kanyang pinoprotektahan. Ibigay mo siya sa akin, utos niya na may basag na boses. Huwag mo na itong pahirapan. Nasa likod ko ang ambulansya. Dadalhin natin siya sa ospisyo. Patatagin siya. Ito ang pinakamabuti para sa kanya. Tigilan mo ang pagpapahaba ng kanyang pagdurusa. Tiningnan ni Manang Nena ang kamay ni Don Ricardo, isang kamay na inalagaan, may manikyuradong kuko, na hindi kailanman nagpalit ng lampin, na hindi kailanman naghawak ng bigat ng buhay na iyon. Ang kanyang pagdurusa? Tanong ni Manang Nena na may kalmadong saloobin na salungat sa kaguluhan ng kanyang paghinga. O ang sa inyo? Huwag mo akong suriin, tangang kasambahay. Sumabog si Don Ricardo na nawawalan ng pasensya. Ang batang iyon ay binibilang na ang mga minuto. Tingnan mo ang kanyang kulay. Namumula siya, nahihirapan siyang huminga. Namumula siya dahil buhay siya. Sigaw ni Manang Nena habang umusad ng isang hakbang sa halip na umatras. Ang biglaang paggalaw ay nagdulot kay Totoy ng isang maliit na unggol. Namumula siya dahil dumadaloy ang dugo sa kanya. Hindi pampakalma. Ang mga tao sa mga kotse na huminto dahil sa semaforo ay nagsimulang ibaba ang kanilang mga bintana. Ang ilan ay kumuha ng kanilang mga cellphone. Nakita nila ang eksena. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng kasambahay, magulo ang buhok at marumi, na nakaharap sa isang mayaman na nakaupo sa wheelchair. Malabo ang visual na salaysay, ngunit malinaw ang tensyon. Tulong, sigaw ni Don Ricardo sa mga driver. Ginamit ang kanyang huling alas. Baliw ang babaeng ito. May hawak siya sa aking may sakit na anak. Tawagin ninyo ang pulis. Isang lalaki sa isang convertible ang bumaba ng kotse at lumapit sa median. Ma'am, bitawan ninyo ang bata, sabi ng estranghero na nagpakita ng agresibong postura. Sabi ng Ginoo ay may sakit siya. Tiningnan ni Manang Nena ang estranghero at pagkatapos ay si Don Ricardo. Nakita niya ang mapagwaging ngiti, halos hindi napapansin, sa gilid ng labi ng milyonaryo. Palagi siyang nanalo sa pera, palagi siyang nanalo sa hitsura, palagi siyang nanalo, ngunit pagkatapos ay gumalaw si Totoy. Ang sanggol, na hindi komportable sa pagiging mahigpit ng matagal, ay gumalaw sa mga bisig ni Manang Nena, inilabas ang isang kamay at hinampas ang balikat nito. Pagkatapos ay tumingin sa sahig at sumipa, gusto niyang bumaba. Naramdaman ni Manang Nena ang lakas sa mga binti na iyon. Naalala niya ang nakaraang gabi. Naalala niya ang sipa sa bote ng gamot. Gusto ninyo siyang bitawan ko. Sabi ni Manang Nena na nakatitig sa mga mata ni Don Ricardo. Nagbago ang kanyang boses. Hindi na ito depensibo, ito ay mapanghamon. Iyan ang gusto ninyo, na bitawan ko siya. Oo, sabi ni Don Ricardo habang iniabot ang kanyang mga bisig. Ibigay mo sa akin, hindi sa iyo. Pagtatama ni Manang Nena. Sa isang mabilis na kilos, yumuko si Manang Nena. Nagulat na umatras ang estranghero na lumapit. Biglang lumaki ang mga mata ni Don Ricardo.
Inilagay ni Manang Nena si Totoy sa marumi at mainit na lupa ng median. Hindi, ang sigaw ni Don Ricardo ay napakatinis na basag. Napakainit ng lupa. Hindi kayang dalhin ang kanyang mga binti. Mababali ang kanyang gulugod. Sumugod si Don Ricardo pasulong gamit ang upuan. Sinisikap maabot ang bata bago pa ito dumampi sa sahig. Ngunit humarang si Manang Nena. Hinaharangan ang mga gulong ng upuan gamit ang kanyang sariling katawan. Tumusok ang metal ng mga footrest sa kanyang mga binti, ngunit hindi siya gumalaw. Tingnan ninyo siya. Sigaw niya sa mukha nito ng ilang pulgada mula sa kanyang ilong. Tigilan ninyo ang pagtingin sa inyong mga takot at tingnan ninyo ang inyong anak. Dinampi ni Totoy ang sahig ng kanyang walang sapin na mga paa. Naramdaman ang init ng semento, nagmukha, nanginginig, bumaluktot ang kanyang mga tuhod at tila babagsak siya nang nakaharap. Ipinikit ni Don Ricardo ang kanyang mga mata at inikot ang kanyang ulo, hindi kayang makita ang pagbagsak. Napahawak siya sa kanyang mukha, tinatakpan ang kanyang mga tainga, sumisigaw upang hindi marinig ang iyak ng sakit. Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Ngunit walang iyak. Mayroong tensyonadong katahimikan. Nabasag lamang ng ingay ng mga makina at pagkatapos ay isang tawa. Pinatigil ni Don Ricardo ang kanyang mga sigaw. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mga kamay mula sa kanyang mukha. Umikot ang kanyang leeg na nanginginig. Natatakot sa kanyang makikita. Hindi bumagsak si Totoy. Napahawak siya sa binti ni Manang Nena upang maging matatag. Nakatayo siya. Ang kanyang malulusog at mapuputing binti ay tensyonado, bumubuhat sa kanyang bigat. Marahang lumayo si Manang Nena, binitawan ang maliit na kamay ng bata. Halika sa nanay, Totoy, sabi niya. Umatras ng isang hakbang palayo sa sanggol. Iniiwan siya na mag-isa sa walang laman na espasyo sa pagitan niya at ng wheelchair. Naiiwan ang sanggol, walang suporta. Iginagalaw ng hangin ang kanyang asul na pajama. Umindayog siya pasulong pagkatapos ay paatras. Pigil hininga si Don Ricardo hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Bumagsak, 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 sabi ng kanyang traumatized na isip dahil ang pagbagsak ang lohikal, ang pagbagsak ang ginagawa ng mga may kapansanan tulad nila. Ngunit tumingin si Totoy sa kanyang ama. Nakita ang lalaki sa upuan at sa halip na bumagsak ay itinaas ang isang paa. Hindi maaari. Bulong ng estranghero na bumaba mula sa kotse. Imposible, ungol ni Don Ricardo na may luha na lumalabo sa kanyang paningin. Ginawa ni Totoy ang isang hakbang. Pluff! Ang kanyang paa ay tumama sa semento ng walang ingat, ngunit ng matatag. Si Manang Nena, na malayang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha na marumi sa usok, ngunit may ngiti na nagpapaliwanag sa buong avenida, ay tumingin sa kanyang amo. Itinaas niya ang kanyang kamay na may dilaw na guwantes. Ang kamay ng isang kasambahay na naglinis ng dumi ng pamilya na iyon sa loob ng maraming taon at itinuro ang bata. Nandyan ang inyong lumpo, Don Ricardo. Sabi niya na may basag ngunit malakas na boses. Nandyan ang bata na ililibing sana ninyo ngayon. Paralisado si Don Ricardo. Ang kanyang mundo, na binuo sa nakamamatay na mga diagnosis at pagkaawa sa sarili, ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang katotohanan sa harap niya ay hindi maitatanggi. Hindi namamatay ang kanyang anak. Nagsisimula ng mabuhay ang kanyang anak. Gumawa si Totoy ng pangalawang hakbang at pagkatapos ay iniabot ang isang kamay sa hangin, naghahanap ng balanse at direktang tumingin kay Don Ricardo na bumubulong ng isang pantig na tumama sa milyonaryo ng mas malakas kaysa sa anumang truck. Ang karamihan sa paligid ay natahimik. Tumigil ang mga driver sa pagbusina. Sa gitna ng kaguluhan ng lungsod ay nalikha ang isang bula ng himala. Naramdaman ni Don Ricardo na may bumubagsak sa loob ng kanyang dibdib. Isang dam na nagpigil ng mga tao ng kapaitan ay sumabog. Ngunit ang takot ay isang mahirap na ugali na sirain. Ito ay isang refleksyon. Bulong ni Don Ricardo habang umiiling ng mabilis, umaatras gamit ang upuan. Ito ang huling pagpupunyagi bago ang pagbagsak. Sinabi sa akin ng doktor, ito ang pagpapabuti ng kamatayan. Ito ay buhay, bulag na tao, sigaw ni Manang Nena. Nawalan ng lahat ng respeto sa hierarchy. Ito ay buhay na gusto mong itapon sa basura. Lumuhod muli si Manang Nena sa semento, naging kasing daas ni Totoy. Sige, mahal ko, puntahan mo si tatay. Puntahan mo at ituro sa kanya na siya lang ang hindi makalakad dito. Ngumiti si Totoy at itinuon ang kanyang layunin, ang nagniningning na mga gulong ng upuan. Ginawa niya ang ikatlong hakbang, mas tiyak, mas mabilis. Nakulong si Don Ricardo, hindi sa trapiko, kundi sa katotohanan, at ang katotohanan ay papalapit sa kanya na nakasuot ng lampin. Ang huling hamon,
Ang mainit na hangin ng avenida ay nanginginig sa tensyon ng dalawang mundo na nagbanggaan. Sa isang banda, ang high-tech na wheelchair na gawa sa carbon. Sa kabilang banda, ang purong at mapanghamong biology ng isang sanggol na nakasuot ng lampin. Sinubukan ni Don Ricardo na umabante. Ang kanyang kamay, nakakakapit sa joystick ng kontrol, ay itinulak pasulong na may layunin na isara ang puwang upang mahuli ang bata bago maganap ang medikal na trahedya. Umuugong ng malakas ang motor ng electric. Tama na ang sirko na ito. Umungol si Don Ricardo na dilat ang mga mata. Hahawakan ko siya, ngunit hindi siya umabante ng higit sa 10 cm. Itinukod ni Manang Nena ang kanyang walang sapin at maruming paa sa gulong sa harap ng upuan. Hindi niya pinansin kung ang mainit na goma ay sumunog sa kanyang balat o kung ang metal ay nagpasa sa kanyang mga daliri. Hinarangan niya ang mekanismo gamit ang kanyang sariling katawan, pinahinto ng biglaan ang libu-libong dolyar na makina. Tanggalin mo ang iyong paa o didikit ko sa iyo, banta ni Don Ricardo habang binubugbog ang armrest. Sige, idikit ninyo sa akin. Sigaw ni Manang Nena nang hindi gumagalaw ng 1 milimetro. Nabasa ang mukha sa pawis at luha, ngunit may tingin na bakal. Baliin ninyo ang aking mga buto kung gusto ninyo, ngunit hindi ninyo hahawakan ang batang iyan hanggang sa siya mismo ang lumapit sa inyo. Ang kanyang baga ay babagsak. Ang boses ni Don Ricardo ay basag, nagpapalit-palit sa pagitan ng galit at tunay na takot. Sinabi ni Dr. Salvador na anumang pagod sa puso ay papatay sa kanya. Tingnan mo kung paano siya huminga. Nahihirapan siyang huminga. Si Totoy, sa katunayan, ay humihingal. Ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Nagsisikap siya ng husto upang mapanatili ang balanse sa hindi pantay na semento, ngunit hindi siya asul, hindi siya maputla. Ang kanyang mga pisngi ay may matinding pulang kulay ng buhay, ng pagpupunyagi, ng dugo na malakas na dumadaloy. Si Dr. Salvador ay isang nagbebenta ng droga, hindi isang doktor. Umungol ni Manang Nena habang inihahagis ang akusasyon na parang granada. Hindi siya may sakit sa puso, Don Ricardo. Siya ay nilalason. Natigilan si Don Ricardo. Bahagyang lumuwag ang kamay sa kontrol. Ang ingay ng trapiko ay tila bumaba sa paligid niya. Itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa mga salita ng kasambahay. Ano ang sinasabi mo? Bulong niya nang nalilito. Ang sirop na yon! Ulit ni Manang Nena habang itinuturo ang sanggol na may nag-aakusang daliri. Ang milagrong sirup na ipinipilit ninyong ipainom sa akin kada sa 6 na oras. Tinikman ko iyon, Don Ricardo. Halos makatulog ako nang nakatayo sa isang patak lang. Pinapalakman nila ang bata para hindi siya manggulo, para hindi ninyo kailangang pakinggan ang kanyang pag-iyak at maalala na hindi kayo makakalakad. Nagsisinungaling ka, bulong ni Don Ricardo habang umiiling. Ang pagtanggi ang kanyang huling kanlungan. Si Dr. Salvador ay isang henyo. Sinabi niya sa inyo ang gusto ninyong marinig para patuloy na maningil ng 5,000 pero bawat konsultasyon. Lumapit si Manang Nena ng isang hakbang sa kanya, binitawan ang gulong, ngunit nanatili ang isang hindi malalabag na psikolohikal na harang. Gusto ninyo ng isang namamatay na anak dahil kinaiinggitan ninyo ang isang malusog na anak. Aminin ninyo. Ang verbal na sampal ay napakalupit na naramdaman ni Don Ricardo ang pisikal na epekto. Umatras siya gamit ang upuan. Dahan-dahang bumangga sa bumper ng isang nakahintong taxi sa likod niya. Hindi, mahal ko siya. Gusto kong iwasan siya sa sakit. Depensa niya. Ngunit ang kanyang boses ay tunog na walang laman, walang pananalig. Kung gayon, tingnan ninyo siya. Biglang lumayo si Manang Nena. Iniwan ang visual field na ganap na malaya. Kung talagang naniniwala kayong mamamatay siya, magkaroon kayo ng lakas ng loob na makita siyang bumagsak, ngunit huwag kayong makialam. Hayaan ninyong magpasya ang inyong anak kung gusto niyang mabuhay o mamatay. Tahimik na pinagmamasdan ng mga tao sa mga kotse. Isang driver ng bus ang bumaba at nakatitig sa eksena na nakabuka ang bibig. Isang babae sa kotse sa tabi ay nagre-record gamit ang kanyang cellphone na may luha sa mata. Napakalaki ng pressure ng publiko. Si Don Ricardo ay mag-isa laban sa paghuhusga ng lungsod at laban sa katotohanan ng kanyang sariling dugo. Tiningnan ni Don Ricardo si Totoy. Ang sanggol ay nandiyan, nanginginig na parang isang mandaragat sa tuyong lupa na nakaunat ang mga bisig na naghahanap ng balanse. Halika, bulong ni Don Ricardo, na may pabulong na boses na natatakot. Ang hamon ay nailunsad, hindi na ito usaping medikal. Ito ay isang duelo sa pagitan ng takot ng isang ama at ang kalooban ng isang anak, ang pagsubok ng apoy. Ang mainit na espasyo sa pagitan ng wheelchair at ng sanggol ay halos 2.5 metro lang.
Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng tanghali, ito ay tila isang hindi malulutas na bangin, isang Colorado Canyon na gawa sa mainit na aspalto at maluwag na graba. Itinuon ni Totoy ang kanyang tingin sa mga tuhod ng kanyang ama, ang mga binti na nababalutan ng manipis na tela na hindi kailanman gumalaw. Para sa sanggol, hindi ito simbolo ng kapansanan, ito ang layunin, ito ang ligtas na lugar. Umungol ang bata ng tunog ng determinasyon, binababa ang mga tuhod. Mag-ingat, sigaw ng hindi sinasadya ng isang babae mula sa bintana ng isang kalapit na kotse. Gumawa si Totoy ng susunod na hakbang. Ito ay isang walang ingat na paggalaw. Sumabit ang kanyang kanang paa sa isang bitak sa semento ng median. Mapanganib na kumiling ang katawan ng sanggol pasulong. Tumalon si Don Ricardo sa kanyang upuan. Iniunat niya ang kanyang mga bisig ng desperado. Ang kanyang mga daliri ay nagkakalat sa walang laman na hangin na ilang metro ang layo. Bumagsak siya. "Manang Nena, hawakan mo siya!" Sigaw ni Don Ricardo na humihinto ang puso. Mahigpit na kinuyom ni Manang Nena ang kanyang mga kamao. Sa kanyang tagiliran, isinusuksok ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad hanggang sa masaktan siya. Sumisigaw ang kanyang instinto na tumakbo upang hawakan siya, upang balutin siya sa kanyang mga bisig at protektahan siya mula sa pagbagsak. Ngunit alam niya na kung gagawin niya iyon ngayon, kung ililigtas niya siya, hindi kailanman maniniwala si Don Ricardo. Iisipin niya na mahina ang bata. Iisipin niya na palagi siyang mangangailangan ng tulong. Hindi, bulong niya. Pinipilit ang kanyang sarili na manatili ng tahimik. "Kaya mo, mahal ko. Tumayo ka." Hindi bumagsak si Totoy nang nakaharap. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa sahig, pinipigilan ang epekto. Naging apat ang paa niya sa maruming semento. "Nakita mo?" Sigaw ni Don Ricardo na may luha ng pagkabalisa na dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi niya kaya, ito ay hindi makatao. Tama na. Inilagay ni Don Ricardo ang kamay sa kontrol ng upuan upang umabante. "Tigil!" Ang sigaw ni Manang Nena ay napaka-autoritatibo na natigilan si Don Ricardo. Tingnan ninyo ang kanyang ginagawa. Totoy, hindi siya nanatili sa sahig na umiiyak. Hindi siya tumingin kay Manang Nena na naghahanap ng ginhawa. Tumingin siya kay Don Ricardo. Kumunot ang kanyang noo, naiinis sa pagbagsak, na may genetic na katigasan ng ulo na walang duda na minana niya sa kanyang ama. Ang sanggol ay sumandal sa kanyang mga kamay sa sahig at itinulak. Tinaas niya ang kanyang puwit, itinulak ang kanyang mga binti, nanatili siyang nakabaluktot sa baywang ng isang segundo, at pagkatapos ay sa isang huling pagtulak ay muli siyang tumayo. Tumayo siya mag-isa, walang tulong, walang kasangkapan, walang kamay. Isang bulong ng pagtataka ang bumalot sa mga nanonood. "Diyos ko," bulong ni Don Ricardo. Bumagsak ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Huminto ang kanyang paghinga. Ang medikal na ulat ay nagsasabi, spinal muscular atrophy, kabuuang kawalan ng vertical support. Nabali lang ng bata ang ulat sa libu-libong piraso sa isang galaw lang. Humalakhak si Totoy. Ipinagmamalaki ang kanyang nagawa at nagpatuloy sa paglakad. Isang hakbang, plaf. Isa pang hakbang, plaf. Ang bawat hakbang ay isang martilyo sa pader. Ng pagiging sinungaling ni Don Ricardo, sumusulong ang sanggol. 1 metro na lang siya. Nakita ni Don Ricardo ang mga patak ng pawis sa noo ng kanyang anak. Nakita niya ang dumi ng kalye sa kanyang mga tuhod, ngunit higit sa lahat nakita niya ang kanyang mga mata. Ito ay ang kanyang mga mata. Ang parehong mga mata na nakikita ni Don Ricardo sa salamin tuwing umaga na puno ng puot. Ngayon ay nakatingin sa kanya na puno ng dalisay, walang pasubali na pagmamahal. "Huwag kang mamatay, pakiusap, huwag kang mamatay." Nagsimulang magdasal si Don Ricardo, isang lalaki na hindi nagdasal mula ng araw ng kanyang aksidente. Hindi siya nagdarasal para makalakad ang bata. Nagdarasal siya dahil natatakot pa rin siya na sumabog ang puso ng sanggol dahil sa pagod. Naaabot na ngayon si Totoy. Huminto ang sanggol. Huminga ng malalim, pinapalaki ang kanyang pisngi. Pagod na siya. Nanginginig ang kanyang maliliit na binti. Nanginginig na parang mga string ng biolin na nakatali sa pinakamataas na limitasyon. Pigil hininga si Manang Nena. Pigil hininga ang lahat. Ito ang kritikal na sandali. Darating siya o babagsak. Tiningnan ni Totoy ang mga metallic footrest ng wheelchair. Pilak at nagniningning ang mga ito. Nakuha nito ang kanyang atensyon. Ginawa niya ang huling hakbang, isang mahaba, halos isang pagtalon ng pananampalataya. Ang kanyang maliliit at malulusog na kamay ay bumangga sa walang galaw na mga tuhod ni Don Ricardo.
Niyakap niya ang tela ng pantalon ng kanyang ama ng mahigpit, ginugulo ito, ginagamit ito bilang angkla. Ang impact ng mga maliliit na kamay na iyon ay malumanay, ngunit para kay Don Ricardo ay naramdaman itong parang high voltage electric shock. Naramdaman niya ang init ng mga kamay ng kanyang anak sa pamamagitan ng tela, sa pamamagitan ng paralysis, sa pamamagitan ng patay na balat ng kanyang kaluluwa. Itinaas ni Totoy ang kanyang mukha, nakangiti ng malapad, ipinapakita ang kanyang mga rosas na gilagid. Binitawan niya ang isang kamay mula sa tuhod at marahang hinampas ang binti ng kanyang ama na parang sinasabi, "Nakarating ako. Pa, sabi ng bata ng malinaw at malakas. Huminto sa paghinga si Don Ricardo. Huminto ang mundo, ang mga kotse, ang ingay, ang mga tao, si Manang Nena, lahat ay nawala. Mayroon lamang ang bigat ng mga maliliit na kamay na iyon sa kanyang mga tuhod at ang salitang iyon na lumulutang sa hangin. Natapos na ang pagsubok ng apoy. Natalo ang agham. Ang marumi, walang ingat, at mapanganib na pagmamahal ay nanalo. Tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang sariling mga kamay na nanginginig ng husto sa hangin, nag-aalangan kung may karapatan siyang hawakan ang himala na nasa harap niya. "Hawakan mo siya." Narinig niya ang boses ni Manang Nena na malumanay na ngayon binabali ang spell. "Hawakan mo siya para malaman niya na totoo." Dahan-dahang ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang mga kamay na parang humahawak ng isang sagrado o napakabubulok na bagay. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa pula at malambot na buhok ni Totoy. Hindi nabasag ang bata. Itinulak ng bata ang kanyang ulo sa kamay ng kanyang ama, naghahanap ng paghaplos na parang pusa na naghahanap ng init. At sa pagkakadikit na iyon ay tuluyang nabasag ang dam. Isang pangit, maingay at desperadong hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Don Ricardo, binababa ang kanyang katawan pasulong, ang emosyonal na kasukdulan. Ang araw ay nasa pinakamataas na punto nito, ngunit nakaramdam si Don Ricardo ng matinding lamig na nagmumula sa kanyang mga buto, ang lamig ng takot na nawawala upang magbigay daan sa isang naglalagablab na katotohanan. Ang kanyang mga kamay, na ilang segundo lang ang nakakaraan ay nanginginig sa hangin na naghahanap upang maiwasan ang isang haka-haka na trahedya, ngayon ay nakapatong sa ulo ni Totoy. Basang-basa ang buhok ng bata sa pawis at malagkit. Amoy kalye, usok ng tambutso at maasim na gatas, ngunit para kay Don Ricardo ang amoy na iyon ang oxygen na hindi niya alam na kailangan niya. "Mainit ka," bulong ni Don Ricardo habang inilalabas ang kanyang nanginginig na mga daliri mula sa pulang buhok hanggang sa namumulang pisngi ng sanggol. "Hindi ka malamig, hindi ka kulay abo." Si Totoy, na walang kamalay-malay sa emosyonal na bagyo na bumabayo sa kanyang ama, ay nakakita ng isang bagay na interesante sa lalaking nasa harap niya, ang itim na kurbata na gawa sa seda. Sa kanyang walang ingat at maliliit na daliri, hinawakan ng sanggol ang mamahaling tela at malakas na hinila. Ang paghila ay sa pilitan na ibinaba ang ulo ni Don Ricardo, nilalapit ang kanyang mukha sa mukha ng bata. Halos nagkadikit ang kanilang mga ilong. "Pa," ulit ni Totoy. At sa pagkakataong ito ay humalakhak siya ng malakas. Ipinapakita ang dalawang ngipin sa ibaba na hindi man lang alam ni Don Ricardo na lumabas na. "May ngipin siya," sabi ni Don Ricardo habang tumitingin kay Manang Nena na puno ng luha ang mga mata, malabo ang paningin. "Manang Nena, may ngipin siya," sabi ng ulat noong nakaraang linggo na huminto ang kanyang pag-unlad ng buto. Sabi na wala siyang sapat na calcium. Si Manang Nena, na nakaluhod pa rin sa mainit na aspalto 1 metro ang layo, ay pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso. Unti-unting bumaba ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. "May ngipin siya mula pa noong 1 buwan, sir," sagot niya na basag ang boses dahil sa pigil na iyak. "Lumabas sila noong gabing ipinagbawal ninyo na bumaba ang bata sa hapunan dahil naiirita kayo sa kanyang ingay. Ang mga ingay na iyon ay sakit ng gilagid." Ang katotohanan ay tumama kay Don Ricardo ng mas malakas kaysa sa anumang diagnosis. Ang bawat salita ni Manang Nena ay isang talim na nagbubukas ng lumang impeksyon. Muling tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang anak. Mabilis na bumaba ang kanyang mga kamay sa mga braso ng maliit na bata. Pinipisil ang mga biceps, bumababa sa katawan, hinahawakan ang mga tadyang. Hinahanap niya ang kahinaan, hinahanap niya ang atrophy, hinahanap niya ang sakit na magbibigay katwiran sa kanyang pagpapabaya. Ngunit purong matibay na laman lang ang kanyang nakita. Nakita niya ang isang puso na tumitibok sa kanyang mga palad na parang tambol ng digmaan. Malakas siya, bulong ni Don Ricardo na hindi makapaniwala. Matigas ang kanyang mga tadyang,
Hindi ito lumulubog. Hindi siya kailanman naging mahina, Don Ricardo, sabi ni Manang Nena. Gumagapang sa kanyang mga tuhod sa semento hanggang sa mapunta siya sa tabi ng gulong ng upuan. Kayo lang ang mahina dito. Natakot kayong magmahal dahil akala ninyo ay mababasag siya tulad ninyo. Umunggol si Don Ricardo ng masakit. Kinuha niya ang maliliit na kamay ni Totoy na nakakakapit pa rin sa kanyang pantalon at hinalikan ang mga ito. Hinalikan niya ito ng desperado, binabasa ang mga ito ng kanyang mga luha, kinukuskos ang mga ito sa kanyang balbas na 3 araw nang hindi inahitan. Patawarin mo ako, higbi ni Don Ricardo na direkta na nakikipag-usap sa mukha ng sanggol, hindi pinapansin ang karamihan ng mga tao sa paligid nila. Patawarin mo ako sa hindi pagtingin sa iyo. Patawarin mo ako sa paniniwala sa kasinungalingan. Akala ko ito ay awa. Akala ko ay inililigtas kita mula sa buhay sa isang upuan. Si Totoy, na nakaramdam ng basa ng luha ng kanyang ama, ay nagmukha ng pagtataka, binitawan ng kurbata at itinaas ang isang maliit na kamay. Sa nakabukas na palad ay walang ingat niyang hinampas ang pisngi ni Don Ricardo. Plaf. Hindi ito isang malambot na haplos sa pelikula. Ito ay isang hampas ng sanggol, medyo biglaan, totoo. Natigilan si Don Ricardo. Ang pisikal na pagkakadikit na iyon, walang ingat at totoo, ang bumali sa huling hadlang. Hinahawakan niya ako, sabi ni Don Ricardo na nakatingin kay Manang Nena na may pagtataka ng isang bata. Hindi siya natatakot sa akin. Bakit siya matatakot? Sagot ni Manang Nena, nagbigay ng isang pagod ng ngiti sa pagitan ng mga luha. Para sa kanya, hindi kayo ang halimaw na sumisigaw sa opisina. Para sa kanya, kayo lang ang tatay na matagal bago dumating. Sa paligid nila, nagbago ang eksena. Hindi na nagbusina ang mga driver. Ang ilan ay bumaba mula sa kanilang mga kotse. Ang katahimikan ng paggalang ay bumalot sa avenida. Isang babae mula sa bangketa ang nag-cruise. Isang messenger sa motorsiklo ang nagtanggal ng kanyang helmet. Sinasaksihan nila ang isang sagradong bagay, ang muling pagkabuhay ng isang ama. Naramdaman ni Don Ricardo ang isang biglaang pagkaapura, isang pisikal na pangangailangan na lumampas sa kanyang paralysis. Itaas mo siya, utos niya kay Manang Nena. Ang kanyang boses ay hindi na ang sa isang malupit, kundi ang sa isang lalaking nagmamakaawa. Pakiusap, Manang Nena, itaas mo siya. Ang aking mga bisig ay nanginginig masyado. Takot akong ibagsak siya. Tumayo si Manang Nena. Hindi pinansin ang sakit sa kanyang duguan na tuhod at ang dumi sa kanyang damit. Lumapit siya sa bata. Halika, mahal ko. Gusto ka ni tatay na buhatin. Itinaas ni Manang Nena si Totoy mula sa sahig. Ang sanggol ay sumipa ng kaunti. Nagpoprotesta sa pagkawala ng kanyang bagong tuklas na kalayaan. Ngunit huminahon ng ikiling siya ni Manang Nena patungo kay Don Ricardo. Ibinuka ni Don Ricardo ang kanyang mga bisig. Ang mga bisig na iyon na naglingkod lamang upang pumirma ng mga tseke at itulak ang mga gulong sa loob ng maraming taon, ngayon ay bumuo ng isang duyan. Inilagay ni Manang Nena ang bata sa kandungan ng kanyang ama. Ang bigat ni Totoy ay bumagsak sa walang pakiramdam na mga binti ni Don Ricardo. Hindi niya naramdaman ang init sa kanyang mga hita, ngunit naramdaman niya ang bigat sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang gravity ng pagmamahal. Agad na umayos ang bata. Inilalagay ang kanyang likod sa dibdib ni Don Ricardo at ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Niyakap ni Don Ricardo ang maliit na katawan. Ikinulong siya sa isang mahigpit, protektadong yakap. Ibinabad niya ang kanyang mukha sa leeg ng sanggol, huminga ng malalim. Totoo ito, bulong ni Don Ricardo sa balat ng kanyang anak. Buhay ka, nandito ka, at akin ka. Ang pagbagsak ng higante. Ang sandali ng kapayapaan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ang panlabas na realidad sa anyo ng malalayong sirena at autoritatibong boses ay sumiklab sa bubble. Ayon sila, sigaw ng isang boses ng lalaki mula sa kabilang panig ng kalye. Sila ang mga nurse ng ospiso at ang social worker na tumawid ng tumatakbo sa gitna ng trapiko, humihingal, na nakataas ang puting damit at may mga mukha ng bureaucratic na takot. Sa likod nila ay nakita ang van ng ospiso na may mga flashing light na nakabukas, nakaparada ng doble. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, ngunit nang makita niya ang mga taong nakaputi na papalapit, nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala ng kalungkutan, mayroong isang mapananggalang, primitive na galit. Don Ricardo, sigaw ng hepe ng nurse habang tumatalon sa cement barrier ng median. Salamat sa Diyos, may hawak kayo sa bata. Mag-ingat, huwag ninyong higpitan ang kanyang mga buto.
Iniabot ng nurse ang kanyang mga bisig upang kunin ang sanggol mula sa kandungan ni Don Ricardo. "Umalis ka!" Ang ugong ni Don Ricardo ay napakalakas na umatras ang nurse ng isang hakbang sa pamamagitan ng instinto. "Sir, pakiusap. Nasa shock kayo." Pagpipilit ng social worker habang lumalapit na may pre-filled syringe sa kamay. Kailangan ng bata ang kanyang gamot. Kailangan nang gawin ang paglilipat. Nagdurusa siya ng hindi kinakailangang stress na maaaring nakamamatay para sa kanyang kondisyon sa puso. Tiningnan ni Don Ricardo ang syringe, pagkatapos ay tiningnan si Totoy na tahimik na naglalaro ng isang button sa kanyang kamisa. Sa huli ay tiningnan niya si Manang Nena na nakatayo sa tabi niya sa posisyon ng depensa, handa para kumagat kung kinakailangan. "Walang kondisyon sa puso," sabi ni Don Ricardo na may malamig at matalim na boses, "at walang paglilipat." "Ngunit sir," ang kontrata. Pumirma si Dr. Salvador sa order, bulong ng babae na nalilito sa pagbabago ng saloobin. "Kayo mismo ang nagsabi na gusto ninyong matapos ito ngayon." Mahigpit na niyakap ni Don Ricardo ang kanyang anak sa kanyang dibdib. "Marami akong sinabi noong ako ay bulag, ngunit ngayon nakikita ko." Maniobrahin ni Don Ricardo ang joystick ng kanyang upuan na may agresibong kasanayan. Pinaikot ang mabigat na chassis upang humarang sa pagitan ng mga nurse at ni Manang Nena. "Pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil hindi ko na ito uulitin," sabi ni Don Ricardo habang itinuturo ang mga nurse gamit ang kanyang hintuturo habang sa kabilang braso ay mahigpit niyang hawak si Totoy. "Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na hawakan ang aking anak ng karayom na iyan o subukang hawakan ang babaeng ito, isinusumpa ko na gagamitin ko ang bawat sentimo ng aking kayamanan upang sirain ang inyong mga buhay. Bibilihin ko ang ospital kung saan kayo nagtatrabaho at gagawin itong paradahan. Ididemanda ko kayo hanggang sa ipanganak ang inyong mga apo na may utang." Nagkatinginan ng mga nurse. Natatakot. Kilala nila ang reputasyon ni Don Ricardo. Alam nila na hindi ito isang walang lamang banta. Ngunit ang bata, sinubukan ng isa na magtalo. Ang bata ay kakalakad lang ng 10 metro sa mainit na aspalto. Sigaw ni Don Ricardo na may histerikal at mapagwaging tawa. "Ang batang ito ay may mas maraming lakas sa isang daliri kaysa sa inyong lahat. Tingnan ninyo siya. Sa tingin ba ninyo ay namamatay siya?" Si Totoy, nang marinig ang sigaw ng kanyang ama, ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa mga estranghero. Idinila niya ang kanyang dila at muling humiga sa dibdib ni Don Ricardo. "Umalis kayo!" Bulong ni Don Ricardo na pinababa ang tono sa isang mapanganib na ungol. "Sabihin ninyo kay Salvador na pupuntahan ko siya. Sabihin ninyo sa kanya na ihandaan niya ang kanyang mga abogado dahil aalamin ko kung ano ang nasa gamot na iyon at sisiguraduhin kong gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang selda na walang bintana." Mabilis na itinago ng social worker ang syringe sa kanyang bulsa. Kinawayan niya ang mga nurse. "Kami, aalis na kami, Don Ricardo. Sinusunod lang namin ang mga utos." "Umalis kayo," ulit niya. Ang mga buwitre na nakaputi ay umikot at mabilis na tumawid sa kalye, tumakas mula sa galit ng muling isinilang na ama. Nanatili si Don Ricardo na nakatingin habang papalayo sila. Ang kanyang katawan, na nasa matinding tensyon, ay biglang lumuwag. Bumagsak siya pasulong. Sinasandal ang kanyang noo sa balikat ng kanyang anak. "Diyos ko, halos nagawa ko," hikbi ni Don Ricardo na nanginginig ng walang kontrol. "Halos ibinigay kita. Halos nawala ka sa akin habang buhay dahil sa pagiging isang arogante at tanga." Lumapit si Manang Nena, inilagay ang isang kamay sa balikat ng milyonaryo. Ito ay isang ipinagbabawal na kilos, hindi maiisip ilang oras lang ang nakaraan, ngunit ngayon ay wala na ang mga patakaran ng bahay. "Hindi kayo nawalan, sir," sabi ni Manang Nena ng malumanay. "Nakita ninyo siya. Minsan kailangan ninyong mawala ng lubusan upang mahanap ang daan pabalik." Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang tingin. Tiningnan si Manang Nena, nakita ang dumi sa kanyang mukha, ang punit na damit, ang dugo sa kanyang mga tuhod. Nakita niya ang babaeng nagligtas ng kanyang buhay. Sa pagligtas sa kanya mula sa kanyang anak. "Manang Nena," basag ang boses ni Don Ricardo. "Ikaw, tumakbo ka. Tumakbo ka ng walang sapi ng paa. Hinarap mo ako. Bakit? Tinrato kita na parang basura. Itatapon kita." Ngumiti si Manang Nena at ang ngiti na iyon ay nagpaliwanag sa kulay abong hapon ng lungsod. Dahil ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa isang anak, Don Ricardo, at bagaman hindi ko siya ipinanganak, inampun siya ng aking puso noong araw na tinanggihan ninyo siya. Mayroong isang kailangang maging ina habang ang ama ay natututo na maging isang lalaki.
Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang tingin, nahihiya, ngunit tumango. Tinanggap niya ang katotohanan ng mapagpakumbaba. Kinuha niya ang kamay ni Manang Nena, ang kamay na iyon na may dilaw na guwantes at may bahid ng grasa ng makina at mahigpit na pinisil sa kanyang pisngi. Hinahalikan ang likod ng maruming guwantes na may paggalang na hindi niya kailanman ibinigay sa anumang reyna o presidente. Salamat, bulong niya. Salamat sa hindi pagsunod sa akin. Salamat sa pagiging mas malakas kaysa sa akin. Pinunasan ni Don Ricardo ang kanyang luha gamit ang likod ng kanyang kamay at huminga ng malalim. Ang hangin ng lungsod ay hindi kailanman naging napakalinis sa kanya. Inayos niya si Totoy sa kanyang kandungan, sinisigurado na komportable siya. Manang Nena, sabi niya na nabawi ang kaunting natural na autoridad, ngunit sa pagkakataong ito ay may halong init. Umakyat ka sa likod ng upuan sa battery support. Sir? Tanong niya ng nagulat. Hindi ka lalakad ng walang sapi ng paa pabalik at hindi tayo sasakay ng taxi? Gusto kong maramdaman natin ang hangin. Gusto kong makita tayo ng lahat. Nag-alinlangan si Manang Nena ng isang segundo, ngunit pagkatapos ay tumango. Umakyat siya sa likod ng electric wheelchair, sumandal sa likod na handle. Handa na ba tayo, team? Tanong ni Don Ricardo, nakatingin sa kanyang anak sa kanyang kandungan at nararamdaman ang presensya ni Manang Nena sa kanyang likuran. Handa na, sagot ni Manang Nena. Papa, dagdag ni Totoy. Ngumiti si Don Ricardo, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata at nagbura ng 10 taon ng kapaitan mula sa kanyang mukha. Tara, sabi ni Don Ricardo, sa ating tunay na tahanan. At Manang Nena, pagdating natin gusto kong sunugin mo ang opisina na iyon. Gusto kong sunugin mo ang mga ulat at gusto kong umorder ka ng pizza. Gutom ako na mabuhay. Marahan niyang pinaikot ang upuan. Huminto ang mga kotse upang bigyan sila ng daan. Hindi sa takot, kundi sa paggalang. Ang kakaibang karaban, isang lumpo na milyonaryo na umiiyak, isang pulang buhok na sanggol na tumatawa at isang maruming kasambahay na may dilaw na guwantes. Tumawid sila sa abenida ng matagumpay, iniiwan ang mainit na aspalto kung saan halos namatay ang pag-asa at kung saan sa huli ay isinilang ang isang pamilya. Ang pagtubos at hustisya, nagsisimulang bumaba ang araw ng hapon, pinapula ang kalangitan nang dumating ang kakaibang prosesyon sa pasukan ng mansyon. Dahan-dahang bumukas ang mga automatikong bakal na gate. Ang mga security guard, matatabang lalaki na sanay sa tahimik na rutina ng bahay, ay lumabas sa guardhouse na nakabuka ang bibig. Hindi pa sila nakakita ng ganito. Nauna si Don Ricardo na may sirang Italian suit. May bahid ng grasa at pawis, ngunit mas mataas ang kanyang ulo kaysa dati. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Totoy na may nakasubo ang hinlalaki at isang kamay na nakakapit sa lapel ng jacket ng kanyang ama. Sa likuran, nakatayo sa likod na istruktura ng electric chair na parang isang mandirigma sa isang karwahe ng Roma, si Manang Nena na may buhok na magulo dahil sa hangin at buo ang dignidad sa kabila ng dumi. Isara ang mga pinto, utos ni Don Ricardo habang dumadaan sa mga guwardiya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses na may bagong autoridad, nanginginig. At huwag hayaang pumasok ang sinuman, maliban sa pulisya. Sa pulisya, sir? Tanong ng hepe ng seguridad na nalilito. Sinabi ko, sa pulisya. At kung lumitaw si Dr. Salvador, huminto si Don Ricardo at isang ngiting lobo ang dumaan sa kanyang mukha. Si Dr. Salvador, hayaan siyang pumasok. Gusto ko siyang salubungin ng personal. Umakyat ang upuan sa rampa ng access at pumasok sa pangunahing bulwagan. Ang echo ng mga gulong sa marmol ay hindi natunog ng kalungkutan. Ang mga kawani ng serbisyo, mga kusinera, mga katulong, ang mayordomo ay lumabas sa pasilyo na naalarma sa kaguluhan. Naging paralisado sila nang makita ang amo na niyayakap ang bata na dapat sana ay lumabas sa isang body bag ngayong umaga. Ano ang tinitingnan ninyo? Sabi ni Don Ricardo habang pinapahinto ang upuan sa gitna ng hall sa ilalim ng napakalaking chandelier. Hindi pa ba kayo nakakita ng isang ama na kasama ang kanyang anak? Walang sumagot. Ganap na katahimikan. Mayroon akong mga bagong utos. Anunsyo ni Don Ricardo. Pinupuno ang espasyo ng kanyang boses. Buksan ang lahat ng kurtina. Lahat. Gusto ko ng ilaw sa bahay na ito. Tanggalin ang mga takip ng muebles. At gusto kong may pumunta sa opisina at itapon ang lahat ng alak sa drain. Ang bahay na ito ay hindi na isang lamayan. Ito ay isang tahanan. Bumaba si Manang Nena mula sa likod ng upuan.
Nanginginig ang kanyang mga binti sa pagod ng pagtakbo at tensyon, ngunit nanatili siyang matatag. "Manang Nena," sabi ni Don Ricardo habang marahang umiikot upang hindi magising ang bata. "Kunin mo si Totoy, dalhin mo siya sa itaas, paliguan mo siya ng maligamgam na tubig, isuot mo sa kanya ang kanyang pinakamagandang pajama." Iniabot ni Manang Nena ang kanyang mga bisig at kinuha ang tulog na bata. Ang paglilipat ay malumanay, personal. "At kayo, sir?" tanong niya. "Kailangan kong linisin ang basura bago maghapunan." Sagot niya na may madilim na tingin na nakatuon sa pinto. Isang oras pagkatapos, ang pangunahing sala. Naghugas na ng mukha si Don Ricardo at nagpalit ng kamisa, ngunit nanatili siya sa kanyang upuan, estratehikong nakatalikod sa nagliliyab na fireplace. Sa center table ay may 3 bagay na nakalinya na parang ebidensya ng isang krimen. Ang peking medical report, ang bote ng gamot na iniligtas ni Manang Nena mula sa basura para suriin, at isang lumang collection pistol na kinuha ni Don Ricardo mula sa kanyang safe. Tumunog ang doorbell. "Papasukin," utos ni Don Ricardo sa intercom. Bumukas ng maluwag ang dobleng pinto ng sala at pumasok si Dr. Salvador. Mukha siyang walang mantsa, na may kanyang prestihiyosong puting lab gown, isang leather briefcase at isang ekspresyon ng peking pag-aalala na inensayo sa harap ng salamin. "Don Ricardo," sabi ni Dr. Salvador habang umuusad ng matatag. "Tinawagan ako mula sa ospisyyo. Sinabi nila na may insidente, na tinanggihan ninyo ang paglilipat. Dumating ako ng mabilis hanggat maaari. Naiintindihan ko na kayo ay nababagabag. Ang maagang pagluluksa ay isang mahirap na yugto, ngunit dapat nating isipin ang kapakanan ng pasyente." Huminto si Dr. Salvador. Napansin ang kapaligiran, napansin ang bukas na kurtina at napansin ang baril sa lamesa na nagniningning sa ilalim ng liwanag ng paglubog ng araw. "Umupo ka, Salvador," sabi ni Don Ricardo. "Hindi ito imbitasyon, ito ay isang utos." Nag-alinlangan ang doktor, bahagyang kumurap ang kanyang profesional na ngiti. Umupo siya sa gilid ng sofa, kinakabahan. "Don Ricardo, pakiusap. Huminahon kayo. Kung nandito pa rin ang bata, dapat nating ibigay agad ang pampakalma. Ang kanyang puso ay maaaring. Ang kanyang puso ay perpekto." Pagputol ni Don Ricardo na mahina ang boses, halos pabulong. Naramdaman kong tumibok ito sa aking dibdib sa loob ng isang oras. "Malakas ito, mas malakas kaysa sa iyong etika, doktor. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Malinaw ang mga ulat. Ang spinal atrophy ay spinal atrophy." Humalakhak si Don Ricardo ng tuyo, walang katuwaan. "Ngayon, lumakad ang aking anak, Salvador. Lumakad siya sa aspalto, tumayo. Tumingin siya sa aking mga mata at tinawag akong papa." Namutla ang mukha ng doktor. Lumuwag ang buhol ng kanyang kurbata. "Ito, imposible ito. Medikal na imposible. Dapat ito ay isang post-mortem spasm o isang hallucination dahil sa stress. Huwag mo akong insultuhin." Ang sigaw ni Don Ricardo ay nagpasigaw kay Salvador sa sofa. Kinuha ni Don Ricardo ang bote ng gamot mula sa lamesa at inihagis ito sa paanan ng doktor. Sumabog ang salamin. "Sinuri ko ito. Mayroon akong pribadong laboratorio, gago. Hindi ito gamot. Ito ay isang cocktail ng benzodiazepine para sa mga kabayo. Hindi mo ginagamot ang aking anak. Dinodroga mo siya para manatili siyang tahimik at singilin ako ng 5,000 peso bawat lingguhang konsultasyon." Tumayo si Dr. Salvador na nanginginig, nakatingin sa pinto. Absurdo ito. "Ako ay isang respetadong profesional. Kung magiging hysterical ka, aalis ako. Kakausapin ko ang iyong mga abogado." "Hindi mo kakausapin ang aking mga abogado," sabi ni Don Ricardo habang kinukuha ang baril mula sa lamesa. Itinaas ni Dr. Salvador ang kanyang mga kamay na natatakot. "Hindi, Don Ricardo. Huwag kayong gumawa ng kabaliwan. Isipin ninyo ang inyong reputasyon." Tiningnan ni Don Ricardo ang baril. Sinasagisag ito sa kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang mapanghamak na galaw, inihagis niya ito sa sofa malayo sa kanyang abot. "Hindi kita babarilin, Salvador. Masyadong mabilis iyon at gusto kong magdusa ka. Gusto kong maramdaman mo ang kawalan ng kakayahan na naramdaman ko." Pinindot ni Don Ricardo ang isang button sa kanyang upuan. "Pasok, mga opisyal." Bumukas ng maluwag ang dobleng pinto ng sala. 2 pulis na nakauniforme ang pumasok, kasunod ng isang lalaki na nakasuot ng kulay-abong traje na may briefcase. Ang piskal ng distrito, matandang kaibigan ni Don Ricardo, Dr. Humberto Salvador. Sabi ng piskal habang inaayos ang kanyang salamin.
Inarestado ka dahil sa medical fraud, criminal negligence, pagbibigay ng controlled substances sa isang menor de edad at pagtatangkang pagpatay. Tiningnan ni Dr. Salvador si Don Ricardo nang may purong puot habang inikot ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likod. Kayo ay isang lumpo na mapait. Sinuka ni Dr. Salvador na nawalan ng kontrol. Ginawa ko kayo ng pabor. Ayaw ninyo ng batang iyon. Hinihingi ninyo sa akin na tapusin ito. Binigyan ko lang kayo ng gusto ninyo. Umikot si Don Ricardo. Hanggang sa ilang sentimetro lang ang layo niya kay Salvador. Tama ka. Ako ay isang halimaw, ngunit sinamantala mo ang aking sakit upang yumaman. Ang pagkakaiba, Doktor, ay nagising ako at matutulog ka sa kulungan ng matagal. Kinaladkad ng mga pulis si Dr. Salvador palabas ng sala. Nawala ang kanyang mga sigaw na, "Ako ay inosente sa pasilyo." Naiiwan si Don Ricardo na mag-isa kasama ang piskal. "Salamat, Carlos," sabi ni Don Ricardo habang nakikipagkamay. "Gusto kong ipataw ang lahat ng bigat ng batas sa kanya. Tanggalin ang kanyang lisensya ngayon din. Ituring mo na itong tapos, Don Ricardo, ngunit sabihin mo sa akin." Tumingin ang piskal sa kisame, patungo sa kung saan naririnig ang mga yapak na tumatakbo. "Totoo ba?" Lumalakad ang bata. Hindi lang lumalakad, Carlos. Ngumiti si Don Ricardo na nagniningning ang mga mata. Tumatakbo siya. Bumagsak ang gabi. Ang mansyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay nagniningning. Lahat ng ilaw ay nakabukas. Sa silid kainan, ang mahaba at solemne na lamesa ay inilayo. Sa halip ay inilatag ang isang picnic blanket sa mamahaling Persian rug. May mga nakabukas na kahon ng pizza, pepperoni pizza, mamantika at masarap. Nakaupo si Totoy sa sahig na may dinosaur pajama na isinuot ni Manang Nena sa kanya. Buong mukha niya ay may bahid ng tomato sauce at tumatawa siya ng malakas habang sinusubukang isubo ang isang piraso ng crust sa kanyang bibig. Bumaba si Don Ricardo mula sa kanyang wheelchair. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa mga una ng sofa, na nakaunat ang kanyang walang saysay na mga binti, ngunit hindi niya ito pinapansin. Hawak niya ang isang slice ng pizza sa isang kamay, at sa kabilang kamay ay pinupunasan niya ang baba ng kanyang anak gamit ang isang linen napkin. Nakatayo si Manang Nena sa pintuan, pinagmamasdan sila. Tinanggal na niya ang uniforme ng kasambahay. Nakasuot siya ng isang simpleng floral dress na kinuha niya mula sa kanyang maleta. Ang gagamitin sana niya sa paghahanap ng bagong trabaho. Hawak niya ang dilaw na guwantes na goma na nakatupi sa kanyang kamay. "Hindi ka kakain?" tanong ni Don Ricardo habang tinitingnan siya. "Hindi po angkop, sir," sabi niya habang ibinababa ang tingin. Ang mga kawani ay kumakain sa kusina. Binitawan ni Don Ricardo ang pizza at seryoso ang kanyang mukha. "Manang Nena, lumapit ka." Sumunod siya, dahan-dahang lumakad hanggang sa dulo ng kumot. "Ibigay mo iyan sa akin," sabi ni Don Ricardo habang itinuturo ang dilaw na guwantes na kanyang hawak. Ibinigay sa kanya ni Manang Nena ito ng nalilito. Kinuha ni Don Ricardo ang mga guwantes. Ang mga guwantes na naglinis ng kanyang dumi, na naghamon sa kanyang autoridad, na nagligtas sa kanyang anak. "Gumawa ako ng pangako sa kalye," sabi ni Don Ricardo. "Sinabi ko sa iyo na tinanggal ka bilang kasambahay." Naramdaman ni Manang Nena ang buhol sa kanyang lalamunan. "Naiintindihan ko po, sir. Ihahanda ko ang aking mga gamit bukas ng umaga. Hinihiling ko lang po, hayaan ninyo akong bisitahin siya paminsan-minsan." "Wala kang naintindihan," putol ni Don Ricardo na may malambing ng ngiti. "Tinanggal ka bilang kasambahay dahil walang sino man na naglilinis ng sahig ang dapat magkaroon ng autoridad na mayroon ka sa bahay na ito." Inihagis ni Don Ricardo ang mga guwantes patungo sa nagliliyab na fireplace. Dumikit ang goma sa apoy. Umikot ito at nagsimulang masunog, naglalabas ng itim na usok na umakyat sa chimney. Wala na ang mga guwantes na iyon. "Mula ngayon ikaw ang nurse ni Totoy. Ikaw ang kanyang tagapag-alaga. Ikaw ang may-ari ng bahay na ito sa lahat. Maliban sa titulo ng ari-arian, magkakaroon ka ng sarili mong silid. Ang silid bisita, hindi ang silid ng serbisyo. Kakain ka dito kasama kami at ang iyong sahod ay 3 beses na." Napahawak si Manang Nena sa kanyang bibig. Muling bumalik ang luha, ngunit sa pagkakataong ito ay purong ginhawa. "Sir, hindi ko po alam ang sasabihin." "Wala kang sasabihin. Umupo ka lang." Lumalalamig na ang pizza. Umupo si Manang Nena sa kumot na bumubuo ng isang tatsulok kasama ang ama at anak. Si Totoy, nang makita siya, ay mabilis na gumapang patungo sa kanya at umakyat sa kanyang kandungan, binabahiran ang kanyang bagong damit ng tomato sauce. Hindi pinansin ni Manang Nena, niyakap niya ito at hinalikan ng malakas sa pisngi.
Tiningnan sila ni Don Ricardo. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib na walang kinalaman sa fireplace. Manang Nena, sabi niya pagkatapos ng isang sandali ng komportableng katahimikan. Salamat sa pagbabalik sa akin ng buhay. Ako ay nasa upuan na iyon, ngunit ang lumpo ay ang aking puso. Ginawa mo akong lumakad sa loob. Ngumiti si Manang Nena habang hinahaplos ang pulang buhok ng bata. Kailangan ninyo lang ng tulak, Don Ricardo. Minsan ang pinakamalakas na hampas sa buhay ay nagmumula sa maliliit na pakete, sabi niya habang nakatingin kay Totoy. Ang bata, na nakaramdam na siya ang sentro ng atensyon, ay tumayo, kumapit sa balikat ni Manang Nena, itinulak ang kanyang sarili at nanatiling tuwid sa pagitan ng dalawang matanda. Tiningnan niya ang kanyang ama, tiningnan niya ang kanyang nurse, at pagkatapos ay sa pagiging mapaglaro ng bata na hindi nakakaintindi ng drama o himala, nagsimulang sumayaw. Isang walang ingat na sayaw na binababa ang mga tuhod, iginagalaw ang puwit sa ritmo ng isang haka-haka na musika. Humalakhak si Don Ricardo, isang malakas, malalim na tawa, na pumuno sa sala, umakyat sa hagdan at nagpagtaboy sa mga huling multo ng bahay na iyon. Sayaw, anak, sabi ni Don Ricardo habang pumapalakpak. Sumayaw para sa ating dalawa. Umikot si Totoy sa kanyang sarili at bumagsak sa mga bisig ng kanyang ama. Dinakip siya ni Don Ricardo sa hangin at itinaas siya patungo sa kisame, patungo sa liwanag ng chandelier na nagniningning na parang libu-libong bituin. Ipinapangako ko na hindi na kita bibitawan, bulong ni Don Ricardo. At habang ang gabi ay bumabalot sa lungsod, sa bahay na iyon ay wala ng isang mapait na milyonaryo at isang may kapansanang anak. Mayroon ng isang ama, isang ina sa puso at isang bata na nagturo sa lahat na minsan upang matutong lumakad, kailangan munang matutong magmahal. Wakas.